Marami na yung aswang na nakalaban natin sa bawat baryo. Baka nga hunyango yung aswang kaya kinakaya niya magpabago-bago ng anyo. Ang tatanga nyo! Daig mo pang detective sa galing mo? Sige, magpatakas kayo ng aswang. Sa wakas, pinalaman na natin kung sino ba talaga ang aswang. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko. Pagkatapos ng lahat, siya lang pala. Nakarinig na ba kayo ng isang manunugis ng aswang na lampa at tatanga-tanga? Kapag sinabing manunugis ng aswang, iniisip ng lahat na magaling talaga at palaban. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, dati akong naging lampa at tanga noong nagsisimula pa lang ako bilang isang manunugis ng aswang. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar. Tuwang-tuwa ako sa mga kwento ninyo dito sa channel. Nakikinig kami ng mga kasamahan ko habang nagpapahinga. At ang mga paborito kong kwento ninyo, yung may mga character development. Yung tipong sa una, hindi magaling, pero gumagaling din sila sa kalagitnaan ng kwento. Nakaka-relate po kasi ako doon. At sa araw na to, ikukwento ko po sa inyo kung paano akong naging batikan sa larangang meron ako ngayon. Ako nga po pala si Jobert. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh anak, huwag mong kakalimutan ng lahat ng bining ko sa'yo ha. Itong proteksyon na ito at ang batong binigay ko sa'yo, huwag mong kakalimutan dahil ito ang gabay at poprotekta sa'yo palagi. Ito naman si nanay oh. Ako pa ba? Huwag po kayo maglala. Tatandaan ko po lahat nung binili niyo sa akin. Yung mga recipe ng pagkain na, nilista ko na dyan sa may notebook na binigay ko sa'yo. Nanay naman, ang dami niyo naman pong bilin sa akin. Ano kaya kung sumama na lang kayo sa akin? Kung pwede lang na sumama ako sa'yo, ginawa ko na. Pero hindi pwede dahil kailangan mo matuto. Kung sasama ako sa'yo, wala kang matututunan, di ba? Kaya nga po huwag kayo masyado maglala. Ayos lang po ako. Hindi po ako mamamatay kaagad. Di ba sabi niyo nga, yung sasamahan ko isang batikan na manunugis ng aswang? Kayo po mismo nag-training sa kanya, di ba? Kaya wala po kayong dapat ikatakot. Kasi naman, parang kahapon lang. Baby na baby pa kita. Pero heto, ikaw na ang papalit sa amin ng tatay mo bilang isang manunugis ng aswang. Hindi lang ako makapaniwala na yung baby na dating kayang gawin lang umiyak at humingi ng gata sa gabi, ay magiging isa ng tagatugis ng aswang. Kanino po ba kasi ako magmamana? Di po ba sa inyo? Oo nga. O siya, hindi na ako magsasalita dahil baka magkaiyakan pa tayong dalawa rito. Nay, huwag po kayo iiyak ng iiyak kay tatay kapag umalis na po ako ha. Babalikan ko po kayo pagkatapos ng ilang misyon ko. Naluluhang tumango si nanay sa tinapikang balikat ko. Alam ko na sa oras na umalis ako, iiyak talaga si nanay. Pero wala naman din akong magagawa dahil gano'n naman talaga ang mangyayari. Iiyakan niya ako dahil kailangan ng umalis ng nag-iisang baby niya. Kahit kasi 22 years old na ako noon, baby pa rin ang turing niya sa akin. Ang mga magulang ko, pareho silang mga manunugis ng aswang. Yon ang kanilang trabaho. Meron silang tila asosasyon kung saan ang mga manunugis ay binabayaran para pumatay ng mga aswang. May naghahawak sa kanilang boss na siyang nagdidikta sa kung saan sila papatay ng aswang. Astig nga yun Kaya hindi ko na rin naiwasang mangarap na maging kagaya nila. At ngayong tapos na ako ng pag-aaral, pinayagan na nila akong magtrabaho kasunod naman ang pagre-retiro nila. At pagkarating sa may bahay kung saan ang nakasulat na address na ibinigay sa akin, kaagad akong pinapasok ng gwardya at dumiretso sa opisina ng pinaka-boss. Kinausap niya lang ako saglit at pinapirma sa isang kontrata bago ako ipinakilala sa mga makakasama ko.
ikaw pala ang anak ni Len at Jomer. Kamukhang kamukha ka ng tatay mo. Ah, oo nga po. Marami nakapagsabi rin sa akin yan. Welcome sa team namin. Team A tayo ng SMA. Ha? Ano pong SMA? Samahan ng mga manunugis ng aswang. Ano namang nakakatawa dun, Mang Ben? Kapag narinig ka ni boss, sigurado papagalitan ka na naman yan. Pasensya na talaga, Kati. Hindi ko lang maiwasan na matawa sa pangalat ng grupo nating mga manunugis. Parang fraternity eh. Mga manunugis naman talaga tayo ng aswang ah. Ano namang problema kung tunog fraternity yun? Tunog fraternity naman talaga yun eh. Ay nako, nakahanap patuloy ng kakampi tong si Mang Ben. Bahala nga kayo dyan. Pangit ng humor nyo. Alamang Ben, nagalit yata natin siya. Nako, pabayaan mo na siya. Lagi namang galit yan. Palibasa birhen pa. Kahit 30 anyos na. Paano mo naman nalaman na birhen pa siya? Nako, ganyan ang mga babaeng hindi nadidiligan. Madalas na mainit ang ulo. Ganun po ba yun? Siya nga po pala, Mang Ben. Nasa po yung isa nating kasama. Parating na yon. Palagi lang kasi talaga siyang late. Ganun po ba? Mga ilang minuto kaya siyang late? Hindi lang minuto, madalas oras pa. Palibhasa, ang hilig magpapogi hindi naman pogi. Sinong hindi pogi? Ayan na ang hindi pogi. Sinisiraan mo naman ako, Mang Ben. Dapat, bawas-bawasan mo ng paninira mo, Mang Ben. Hindi nakakabuti yan sa kalusugan mo, lalo na tumatanda ka na. At kailan pa naging konektado sa kalusugan ko ang paninira? At saka hindi naman ako naninira. Totoo naman ang sinasabi ko. Feeling pogi ka naman talaga. Naku, Mang Ben. Kung hindi ka lang talaga matanda, baka pinutulan na talaga kita. Pasensya na kayong dalawa. Ako nga pala si Jobert. Ikaw yung bagong manunugis. Pasensya ka na sa mga pinagsasabi ni Mang Ben, ha? Ako nga pala si Paul. Sana maayos tayo maging magkatrabaho. Oo naman, makakaasa kayo na gagalingan ko. Talaga nga asahan namin yan, lalo na. At alam naming anak ka ng mga batikang manunugis ng aswang. Naku, bigla tuloy akong kinabahan. Bakit ka naman kakabahan? Siguradong magiging natural lang sa'yo ang pagpatay ng mga aswang. Kinabahan ako sa laki ng expectation sa akin ng mga kasamahan kong manunugis ng aswang. Totoong magagaling talaga ang mga magulang ko. At wala pa silang naitalong misyon nang maging manunugis sila ng aswang. Kahit na nga ang hanagob o kaya naman ang mga bangkilan, natalo nila. Kaya sobrang kinakabahan ako na baka hindi ko kayaning tapatan ang angking galing nila. At tama nga ang nararamdaman kong kaba. Dahil sa una hanggang sa pangatlong misyon namin sa magkakaibang baryo, lahat palpak ako. Kainis! Ang sakit ng sugat ko! Huwag kang malikot, Paul. Mas lalong sasakit tong ginagamot kong sugat mo pag maglilikot ka. Nakakainis kasi ang baguhan na yan. Hindi nag-iingat. Mabuti sana, siyang nasugatan. Kaso, ako ang nasugatan ng dahil sa katangahan niya. Sa tingin ko wala namang kasalanan si Jobert eh. Hindi naman niya kasalanan na nasa likod mo yung manananggal. Ano bang gusto mo? Nasugatan ka ni Jobert o napatay ka ng manananggal? Paano kung sa susunod? Leeg ko naman ang tamaan niya. Sige nga. Ay nako, nangyari na ang nangyari. Tsaka buhay ka pa naman eh. Masyado ka talagang OA. Hindi ako OA. Palpak lang talaga siya. Paul, pasensya ka na talaga ha. Di ko naman sinasadya na masugatan ka sa braso. Natarantal lang kasi talaga ako kanina nung nakita kong balak ang dagitin nung manananggal. Mas masarap pa nga sanang matamaan na lang ang ulo ko ng manananggal kaysa mataga sa braso.
Aray ko! Akin na nga yan. Ako na lang yung tatama dyan sa ulo mo. Para kang ewan eh. Ang dami mong reklamo. Jobert, ikaw, dun ka na nga muna kay Mang Ben. Kausap niya si boss. Malamang pinag-uusapan yung susunod nating misyon. Pabuti pa nga. Nabibuisit ako sa pagmumukha mo eh. Sige ho, boss. Sa susunod na araw, pupuntahan namin kaagad. Medyo malala lang talaga ang tama ni Paul. Kaya mahirap siyang isabak agad. Sige ho, boss. Salamat ho. Mang Ben, upo na po ako ano po ba? May bago po ba tayong misyon? Nandiyan ka na pala, Jobert. Oo, may bago tayong misyon. Doon sa baryo Masigasig, may sumasalakay daw na asbo sa mga dumadaan na motorista tuwing gabi. Kahit yung mga nanggagaling sa sayawan, hinahabol daw ng asbo at kinakain. Ilang tao na ang kinain ng asbo sa baryo nila. Kailangan ng matigil. Ganun po ba? Sa tingin nyo, ilang asbo na kaya yung huhuliin natin doon? Hindi pa sigurado pero may nakakita. 3 raw ang nanghabol sa huling biktima. Bali, ordinaryo aswang lang naman yung asbo, di ba, Mang Ben? Oo, ordinaryo lang sila. Pero nakakaperwisyo rin sila. Bakit mo natanong? Ang totoo po niyan. Nahihiya po ako sa inyo eh. Bakit ka naman nahihiya sa amin? Siyempre ho, palagi ko po kayong naipapahamak. Nung una, muntikan tayo makain nung gabunan. Pagkatapos yung awok, muntikan ka naman maluto sa kumukulong tubig sa akawa. Ngayon naman, nataga ako si Paul sa braso. Mabuti na lang, kaunting pilas lang yun. Paano kung napalakas pala yung hampas ko? Baka wala na siyang braso nun. Alam ko ang nararamdaman mo ngayon, Jobert. Nahihiya ka dahil akala mo pabigat ka. Pero marami ka rin namang naiambag sa amin. Katulad ng pagiging matalino mo. Matalino ka, Jobert. May pagkalampanga lang pero mababago mo naman yan. Ayos lang naman magkamali sa umpisa. Pero wag mo nang uulitin at mag-ingat ka na. Kasi baka mamaya, leeg nga talaga ni Paul ang mataga mo. Paano nga po kung magawa ko yun? Naniniwala akong hindi mo magagawa. Basta't mag-iingat ka na lang sa susunod. Triple ang pag-iingat. Nahihiya po ako kay Paul. Galit na galit siya sa akin. Hayaan mo yon. Ganon talaga ang buwisit na yon. Hindi makaintindi na baguhan ka pa lang. Naiintindihan ko naman po kung bakit siya galit na galit sa akin, Mang Ben eh. Sigurado masakit yung sugat niya. Hayaan mo muna siya. Pasasaan pa't maiintindihan niya rin ang sitwasyon mo. Sana nga po. Sana rin hindi rin ako magkamali sa susunod. Tinapik ni Mang Ben ang balikat ko bago siya tumayo at saka umalis na. Napabuntong hininga na lamang ako nang dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko. Hindi pa ako nahiya ng ganito katindi. Paano ba naman? Sunod-sunod na ako ang naging dahilan ng kapahamakan ng grupo namin. Sobrang laki tuloy ng galit sa akin ni Paul. Inabot ng 3 araw bago kami dumiretso sa susunod na baryong susuyuri namin para pumatay ng aswang. Hindi pa nga masyadong magaling ang braso ni Paul pero kailangan na talaga naming puntahan. At habang nasa biyahe patungo sa baryo, nakatabi ako kay Mang Ben na nagmamaneho habang si Paul at Cathy ay nasa likod ng jeep. Ano na naman kayang gagawin mong kalokohan ngayon, Jobert? Paul, tama na nga yan. Alam mo namang hindi sinadya ni Jobert ang nangyari. Dus, masyado ka pang kampi-kampi dyan sa banu na yan. Porque malaki ang utang na loob mo sa mga magulang niya. Huwag ka mag-alala, Paul. Hindi ko na talaga kayo ipapahamak. Pangako. Kapag pinahamak mo pa kami sa simpleng lahi ng aswang lang, ewan ko na lang talaga. Sasabihan ko na si boss na alisin ka. Hindi namin kailangan ng kasamahang tanga. Wala nang kumibo sa lahat ng mga sinasabi ni Paul sa akin. Alam naming hindi kami mananalo sa mga salita niya.
At naiinis na ako sa mga sinasabi niya. Pero wala rin naman akong magawa dahil tama naman talaga siya. At pagkarating namin sa Baryo Masigasig, 6:00 na ng gabi yon at tahimik na rin ang paligid. Bagay na inaasahan namin dahil nga sa sitwasyon ng baryo. Ang sabi ay takot nang lumabas ang mga tao sa ganitong oras dahil sa takot na baka makasalubong nila ang mga asbo. Sobrang bihira na lang ang mga dumadaang sasakyan at nagmistulang ghost town ng paligid. Mukhang mas malaki ang titirhan natin ngayon ah. Mang Ben, hindi ba tayo mahahalata ng mga aswang kung ganito kalaki ang bahay na titirhan natin? Hayaan mo na, Kati. Mabuti nga at napagbigyan na rin sa wakas ang request ko na hindi mahirap ang disguise natin sa susunod. Palagi na lang tayong mahirap. Muntik na tayong maging pulubi. Oo nga pala po. Ano namang setup natin ngayon? Sa ngayon, si Jobert na muna ang asawa mo at itong si Paul ay anak ko na matigas ang ulo. Kaya nasugatan sa braso. Naging matigas patuloy ang ulo ko. Kasalanan mo to, Jobert. Mas okay na disguise yon, Paul. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya ang lahat. Magsibaba na tayo at kunin ang mga gamit para makapagpahinga na. Okay, sabi niyo eh. Wow! Ang laki ng bahay dito ah. Mayaman pala yung pagpapanggap natin ngayon. Tama ba ako, Mang Ben? Ang totoo niya, hindi talaga mayaman. Ano po kung ganun? Malalaman mo rin. Lalabas na siya. Sino ho? Ang may-ari ng bahay na to. Magandang gabi ho. Kayo na po ba yung mga sinasabi ni Kap na mga manunugis ng aswang? Magandang gabi rin. Ikaw si Lily. Opo, ako nga po. Ako si Ben. Tawagin mo na lang akong Mang Ben. Ito si Jobert, si Cathy at Paul. Sila ang mga kasama kong manunugis. Tama naman ho ang lahat ng binanggit na pangalan ni Kap. Sige ho, Mang Ben. Pasok na po kayo sa loob at mukhang pagod na po kayo. Meron pa kayong sugatan na kasamahan? Maraming salamat, Lily. Halina kayo para makapagpahinga na at makapagplano. Pinapasok kami ni Lily sa loob ng bahay niya at namangha kami sa laki nito. Ang sabi niya, ipinamana ito sa kanya ng kanyang mga magulang na ngayon ay pareho ng yumao. Wala pang 30 anyos si Lily pero hasyendera na siya. Bagay na ikinahanga naming lahat. At nang mailagay na namin ang mga gamit sa kanya-kanyang kwarto, bumaba kami sa sala kung saan may isang kasambahay na nagbaba ng mainit na tasa para sa aming 5. Hibiscus tea yan. Maganda para maging maayos ang pagtulog niyo mamaya. Maraming salamat, Lily. Siya nga pala. Mag-uusap kami tungkol sa plano namin kung paano sugpuin ang mga asbo rito sa baryo nyo. Kung ayos lang sana sa'yo, pwede mo na ba kaming iwan? Pwede naman po akong makinig. Wala po akong pagsasabihan ng plano niyo. Ang totoo, curious din po ako kung paano gumagana ang isang grupo ng mga manunugis ng aswang Sige. Pero baka maboryong ka lang din. Ayos lang po, makikinig lang po ako. Bali, ganito. Magiging mga trabahador tayo rito, ni Lily. Ako bilang driver. Si Cathy bilang kasambahay. Ikaw naman, Jobert, ang magiging boy o personal na gwardya ni Lily. Habang ikaw, Paul, para makaiwas ka muna sa mga may pisikal na trabaho, para padilig-dilig ka na lang muna ng halaman. Teka lang po, Mang Ben. Ayos lang po ba na ako yung maging personal bodyguard nito ni Ma'am Lily? Kasi baka mas kaya ni Paul yung trabaho na yan. Mas kaya naman niya talaga. Kaya lang, tignan mo naman ang sitwasyon ng braso niya. Yun nga lang ho. Ang kaso, kinakabahan po ako. Baka hindi ko kayanin yung trabaho. Huwag kang masyadong kabahan, Jobert. Wala namang masyadong nagtatangka sa buhay ni Lily. Kaya lang,
mas madalas kang masasama sa kanya sa bukid. Lalo at doon siya nagtatrabaho. Yun nga po eh. Paano kung magkamali ako? Sus, kaya ka napapahamak ay dahil takot ka eh. Tapangan mo naman. Sige ho. Kung sa tingin niyo po na kaya ko, gagalingan ko ho. Kayong dalawa, Paul at Cathy, may suggestion ba kayo? At habang nandito ako sa bahay bilang isang kasambahay, anong magagawa ko para mahanap yung mga aswang? Ikaw ang madalas na mamamalengke simula bukas. Kailangan mong makichismis sa mga tinderang naroroon. Dahil madalas, ang mga chismosa ang nakakaalam. Kahit na akala natin mga kontrabida lang sila. Okay. Wala na naman na akong pwedeng maisuggest dahil yan din yung nasa isip ko eh. Kaya lang, kung mag-isa lang si Lily sa bahay na to, hindi kaya magtataka yung mga tao kung bakit panay ang pamamalengke ko? Pwedeng kung ano-ano lang ang iniuutos ni Lily na ipabili sa'yo. Hindi lang pagkain. Oo, sige. Sige, ako nang bahala dyan. Ako naman, mga halaman ang kakausapin ko. Basta standby ka lang, Paul. Kailangan mo pang magpagaling, hindi ba? Buisit talaga yun nakasugat sa akin. Mag-iisang linggo na. Mula nang nangyari ang aksidenteng yun pero hindi ka pa rin nakamove on. Basta't magpagaling ka lang. Ayaw mo ba na kahit papano may pahinga ka? Alam mo nga kung ang pinakamalakas dito sa grupo natin, Mang Ben. Paano kung salakayin kayo ng mga asbo? May laban ba yung lampang Jobert na yan? Siguradong wala. Mabuti pa. Magsitulog na tayo. Basta kung ano na ang napag-usapang plano, yun na ang gagawin. Mang Ben, kaya lang ho, si Ma'am Lily po. Ha? Bakit? Anong nangyari kay... Nako, nakatulog. Mukhang epektibo palang hibis-ibis tea na ito. Hibiscus tea po, Mang Ben. O siya, itanong mo na lang sa kasambahay kung saan ang kwarto niya. Buhatin mo at dalhin mo roon. Hindi po ba pwedeng gisingin na lang natin? Subukan mong gisingin. Mauna na ako ha. Gusto ko nang makatikim ng malambot na kama. Napakamot na lamang ako ng ulo noon nang magsialisan na sila. Habang ako ay naiwan doon kasama si Ma'am Lily na tulog. Ang sabi niya makikinig siya sa usapan namin pero nakatulog naman. Lumapit ako sa kanya at sinubukan siyang yugyugin para gisingin. Pero tulog mantika pala siya kaya wala akong nagawa nun, kundi ang magtanong sa kasambahay kung saan ang kwarto niya at dadalahin ko. Sa kasamaang palad. Sa pangalawang palapag pa kaya nahirapan kong buhatin siya hanggang roon. Buti na lang at payat lang siya. Pagkarating sa kanyang kwarto, nag-unat muna ako ng bahagya dahil sumakit talaga ang likod ko bago ko napansin ang paligid. Kumunot ang noo ko noon. Puro itim ang gamit niya rito. Luma na rin ang mga gamit at parang mga antigo na. Kahit ang mga ribulto ay nakakatakot habang tila nakatingin sa direksyon ko. Nakaramdam ako ng kilabot sa buong katawan ko kaya nagmamadali akong lumabas. Hinimas-himas ko pa ang mga braso ko dahil sa kilabot hanggang sa makarating ako sa kwarto ko. Pero pagkarating doon, naabutan ko si Paul na nakabusangot sa akin. Paul, hindi ka pa inaantok? Hindi ako makatulog eh. Hindi rin pala ganun ka-epektibo yung hibiscus tea, no? Hindi ako natatawa, Jobert. Hindi ako makatulog dahil iniisip ko ang posibleng mangyari ngayong mahina ako. Dahil sa mga sugat na ginawa mo sa akin, binabalaan kita. Isa pang ipahamak mo ang grupo. Talagang isusuplong na kita kay boss. Paul, pasensya ka na talaga ha. Huwag ka mag-alala. Hindi na maulit yung pagpapahamak ko sa inyo. Siguruhin mo lang. Buong gabi akong nahirapang matulog sa kaiisip kung paano nga ba ako hindi papalpak sa misyon naming ito. Pang-apat na misyon na at dapat nabawasan na ang kapalpakan ko.
Yun ang dinasal ko buong magdamag. Hanggang sa kinabukasan, nagsimula na ang aming misyon. Mabait si Ma'am Lily at mukhang napakayaman nga talaga niya. Dahil siya pahalos ang nagbibigay ng panggastos sa ilang mga dapat na gagawin namin. Kahit na hindi naman na kailangan. Pero mukhang ako lang talaga ata ang nakakakita ng kabaitan niya. Jobert, may napapansin ka ba kay Lily? Ha? Napansin kong parang sobrang bait niya. Yun na nga eh. Parang sobra naman yung pagiging mabait niya sa atin, no? Kahit na nakiusap lang naman sa kanya sikap na patirehin tayo rito habang hinahanap yung mga aswang. Oh, bakit? May masama ba dun? Wala naman. Kaya lang parang nakakaduda, di ba? Kahapon, ang sabi ko pupunta ako sa palengke para kausapin ulit yung baklang nagsabi na siya raw yung nakakita sa 3 aswang. Nigyan ako ng pera. Bumili daw ako ng kahit anong gusto ko. Oh, ayaw mo ba nun? Ayoko, no? Parang minamaliit niya ako masyado nun. Baka naman sobrang bait lang talaga. Huwag mo na masyadong bigyan ng ibig sabihin yun. Yung mga pinapakita nilang kagandahan loob dito. Ay, naku, ewan. Iba talagang kutob ko sa babaeng yun eh. Huwag ka masyadong magtiwala dun ah. Sa totoo niyan, Kati, noong unang gabi natin dito, di ba ako yung nagdala sa kanya sa kwarto niya? Oo. Bakit? Ayun, nakakatakot yung kwarto niya. Puro itim na gamit ng mga antigo. Oh, di ba? Di ba't parang ang bata niya para mahilig sa ganung mga gamit? Pero sa tingin ko, mabait naman talaga siya. Sadyang weirdo lang. Ay naku, bantayan nga natin siya. Baka mamaya siya pala tong asbo eh. Imposible yun, no? At paano mo naman nasabing imposible, Aber? Kati, sikreto lang natin to ha. Pero mararamdaman ko kung aswang o hindi yung isang tao. Natural na may ganyan tayong kakayahan bilang manunugis. Hindi lang naman ikaw yung ganyan, no? Oo nga. Pero yung sa akin, mas accurate. Kaya sigurado kung hindi siya aswang. Ano ka? May kapangyarihan? Oo nga. May pinamana sa akin si nanay at tatay na espesyal na bato. Pero hindi ko pwede ipakita yun sa kahit na sino. Mukhang alam ko na yan. Sinabi na sa akin ni Mang Ben yung tungkol sa batong yan eh. Yan yung umiinit kapag may malapit na aswang, di ba? Oo, yun nga. Kung ganun, paano kung may proteksyon o anting-anting yung isang aswang? Mararamdaman mo pa rin ba? Yun nga lang. Hindi ko alam. Di ba marami nga siyang mga antigong gamit tsaka yung mga kung ano-anong sinasabi mo? Malamang baka may proteksyon yun. Basta. Huwag na muna natin pangunahan. Huwag naman tayo masyadong mapanghusga. Sana nga tamang hindi siya husgahan, Jobert. Hindi ko masyadong inintindi ang sinabi ni Kathy sa akin. Ang espesyal na batong ipinamana sa akin nila nanay. Ang pruweba na hindi siya masamang tao. At talagang may mabuting dahilan siya kaya niya kami tinutulungan. At kagaya nga ng nararamdaman ko, hindi nga talaga siya ang aswang dahil pagkatapos ng 2 araw, nalaman din namin kung sino ang 3 asbo na nambibiktima sa kanilang baryo. Habang nakatago sa isang malaking puno at nag-aabang sa paglabas ng mga asbo, nakaramdam ako ng init sa batong kwintas ko. Nararamdaman mo na ba sila, Jobert? Opo, Mang Ben. Mas tumitindi po yung init. Kung ganon, pumesto ka na. Parating na yung kasambahay ni Lily. O sige ho, Mang Ben. Maya-maya pa, naglakad na yung kasambahay ni Ma'am Lily sa may gitna ng kalsada. Dito kasi madalas umatake yung mga asbo, kaya tinaon talaga namin na dito mag-abang. Pero maya-maya pa, nakalagpas na yung kasambahay sa may kalsada at papasok na sa mismong mga kabahayan. Pero hindi pa rin dumating yung mga asbo. Oh, ano nangyari? Ang sabi mo nararamdaman mo na parating na. Opo, Mang Ben. Pero kanina po yun eh.
Ngayon parang palayo na sila. Teka lang ho. Mang Ben, mukhang nakatunog po yata sila. Naamoy nila tayo. Mayroon ba sa inyo na hindi nagsuot ng proteksyon? Lahat kami nagsuot, Mang Ben. Pero baka naamoy nila yung amoy natin doon sa kasambahay. Bilisan po natin. Baka sa loob po sila nakabahayan sumalakay. Kalintikan na, takbo! Jobber! Bilisan mo! Nagmamadali akong lumabas mula sa pinagtataguan ko at tumakbo. Nakita kong lumabas din si Kathy para sumunod sa akin. Lakad-takbo ang ginawa ko habang kinakabahan dahil sa iniisip ko kung tama ba ang hinala ko. Malamang na hinabol na ng mga asbo ang kasambahay at hindi sila natatakot na kainin ito sa loob ng mga kabahayan dahil nagtatago ang mga tao ngayon sa takot na sasalakay nga sila at walang makakakita sa kanila. Isang takot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Saka indikasyon na tama ang hinala ko. Halos matanggal ang tsinelas ko nang takbuhin ko ang direksyon ng kasambahay. At pagkarating ko roon, nakaupo na sa sahig yung kasambahay habang yung mga asbo ay nakapaligid na sa kanya. Mga aswang! Ako ang kalabanin nyo! Hindi pala mga tanga manunugis na ito! Akala ko mga tanga sila! Miss, tumakbo ka na, bilisan mo! Mabilis na kumaripas ng takbo yung kasambahay matapos ko siyang sabihan na tumakbo. Humarap na tuloy ngayon sa akin ang mga asbo. At ito ang unang pagkakataon na ako ang unang humarap sa mga aswang na lalabanan namin. Kaya naman sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Natataranta ako. Kung hindi lang biglang tumalon sa akin yung isang asbo, hindi pa ako umiwas at mabilis na kumilos. Sa pagkabigla ko, nahugot ko ang kampilan at mabilis na naisaksak yon sa muntik nang dumamba sa akin. Naging alerto ako. Hindi kagaya ng nangyari nung nakaraan na hindi ko pinansin si Paul. Mabuti at wala pang ibang dumating kundi ako pa lang. Agad kong napatay ang isang aswang pero yung isa, hindi ko naiwasan. Agad niya akong nakagat sa may hita. Napahiyaw ko sa sakit. Hindi ako agad nakabawi kaya nabitiwan ko ang kampilan. Mabuti na lang, biglang dumating si Kathy na inilabas ang sarili niyang kampilan at agad na pinatay yung nakakagat sa akin na asbo. Bakit ka naman kasi sumugod dito nang ikaw lang? Hindi ka ba nag-iisip? Aray ko, ang sakit nito. Mang Ben! Si Jobert na sugatan ho! Diyos ko kang bata ka, anong nangyari sa binti mo? Siguradong mag-i-impeksyon yan. Ang sakit po, Mang Ben. Sobrang sakit nito, hindi ako makagalaw. Mang Ben, kaya na namin ni Paul dalawa to. Itakas niyo na si Jobert bago pa malagyan ng lason yung buong binti niya. Tapos umakit sa buong katawan niya. O siya, sige. Bilisan niyo riyan. Mang Ben, ano po sinasabi ni Kathy na malalason ako? Halika na, Jobert. Wala nang oras. Baka umakyat na ang lason. Kahit na hindi na ganun kalakas si Mang Ben, nagawa niya akong alalayan patungo sa may jeep na sasakyan namin. Sobrang namamanhid na ang buong binti ko at naiiyak na ako sa kaba na baka malason ako kagaya ng sinasabi ni Kathy. Hanggang sa makarating kami sa jeep, agad akong pinaupo ni Mang Ben sa likuran habang ako naman ay inalis ang tela na nakatakip sa balat ko. Tumambad sa akin ang nangingitim kong binti. Nag-uumpisa ng kumalat sa binti ko ang itim na kulay nun na siyang kinabahala ko ng husto. Mang Ben, Diyos ko, yung balat ko nangingitim na. Teka lang, heto na. At nakuha ko na ang lahat ng kailangan kong lunas para sa binti mo. Heto na, akin ang binti mo. Diyos ko, kumalat na ang itim na lason. Mang Ben, ano po bang lason yan? Kapag nalason ka ng mga asbo, magiging kauri ka nila. Tiisin mo lang ang sakit. Heto, at kagatin mo ang bimpo na to. Kinagat ko ang bimpo na binigay sa akin ni Mang Ben. Maya-maya pa, inilabas na niya mula sa bag ang mga panggamot.
Naglabas siya ng kulay puting bote na may tila tubig na likido. At nang ibuhos niya yon sa sugat ko, halos mapamura ako sa sobrang hapde. Amoy suka ang likidong yon. At sobrang tapang ng amoy, pero hindi ko ininda. Mas masakit talaga ang epekto nun. At ilang saglit pa, naglabas naman ng maliit pero napakatulis na kutsilyo si Mang Ben at hiniwaan ang parte na nakagat. Mas dumiin ang pagkakakagat ko sa bimpo. Hindi ako iyaking tao pero napaiyak talaga ako sa sobrang sakit. Piniga niya ang parte ng binti kong yon at lumabas ang kulay itim na likido. Gamit ang isa pang bimpo, pinunasan yon ni Mang Ben hanggang sa maubos ang tumatagas at naglabas naman siya ng kulay dilaw na luya. Hiniwa niya yun sa gitna at saka itinapal sa parting hiniwaan niya. Tapos na. Ang kailangan na lang nating gawin ay masipsip lahat ng luya ang itim na likido. Madiin masyadong pagkakakagat sa'yo. Kaya maraming laso nang naibigay sa'yo ng asbo na yon. Maraming salamat po, Mang Ben. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi kayo dumating kaagad. Baka naging asong na rin ako. Pasensya ka na rin at pinauna kitang pinatakbo. Pagkakamali ko yon. Dapat sabay-sabay tayo. Pero kung hindi po kasi ako nauna, baka yung kasambahay naman po yung nalapa. Di napagalitan tayo ni boss dahil may namatay na naman tao dahil sa atin. Hindi ka nagbabasa ng mga rules bilang manunugis ng aswang. Mas mahalaga pa rin ang kaligtasan natin. Ano? Kumusta ka na? Ano nang nangyari sa'yo, Jobert? Ayos na ako, Kati. Ginamot na ako ni Mang Ben. Mabuti na lang talaga naagapan. Ay nako, buti naman kung ganun. Kala ko talaga magkakaroon na kami ng kasamahang magiging asbo eh. Magaling namang gagamot si Mang Ben, kaya nakaligtas ako sa pagiging aswang. Ano? Aswang na ba ang tanga-tanga? Paul, ano ka ba naman? Sinabi ko na sa'yo na puro kapahamakan lang talaga ang kayang dalhin niyang si Jobert. Buti na lang sa pagkakataong ito. Siya lang ang napahamak. Paano kung napahamak na naman tayo dahil sa tangang yan? Gago ka ba, Paul? Hindi tanga si Jobert. Nakapatay nga siya ng isa sa kanila eh. At saka kung hindi tumakbo si Jobert doon, di malamang namatay yung kasambahay. Pinagtatanggol mo pa talaga yan, Kati. Tanga nga yan eh. Dapat, hindi siya tumakbo na parang akala mo superhero. Siya lang mag-isa. Alam niyang 3 ang aswang. Oo na, ako na yung tanga, Paul. Sige na, tama ka na. Pero kung ulitin yung nangyari kanina, hindi ako mag-aatubiling tumakbo ulit para iligtas yung kasambahay ni Ma'am Lily. Oo, kasi tanga ka at pasikat ka. Kaya ililigtas mo talaga siya. Ano ba problema mo sa akin, Paul? Alam ko naman na meron akong pagkakamali ah. Inaamin ko yun dahil baguhan ako. Pero hindi ba ako pwede magkamali? Hindi ba ako pwede maging imperfecto? Dahil mga batik ang manunugi si magulang ko? Hindi ako nagsabi niyan. Ikaw. Hindi na pinahaba pa ni Paul ang mga sinabi niya. Sa halip ay umakyat na siya sa jeep habang kaming 3 ay naiwan doon. Nagkatinginan na lamang kami bago ako sinabihan ni Mang Ben. Nahayaan na lang si Paul at wag nang pansinin ang pagiging masyadong mataas ang tingin sa sarili. Bumalik na kami sa bahay ni boss pagkatapos ng misyon. At binigyan kami ng 1 linggong pahinga na ginawa kong pagkakataon para puntahan ang mga magulang ko. Pagkarating ko sa bahay, laking tuwa ni nanay lalo na at lagpas 2 buwan din akong nawala. Oh, heto pang kanin anak. Kain ka lang ng kain ha. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ulam. Para bukas, yun ang lulutuin ko. Nanay naman eh. Patatabayin niyo naman ako sa loob na 1 linggo na nandito ako. Hayaan mo na ako anak. Namiss kitang ipagluto eh. 2 buwan na ang pinakamatagal mong nawala sa bahay. Miss na miss kaya kita. Kinilig ako dyan, Nay ah. O sige ho, ipagluto niyo po ako ng laing bukas. Miss ko na yung ginataang laing niyo eh. Yung marami pong sili ah.
Sige pa, kahit ano pang gusto mo ipaluto, lulutuin ko anak. Pero alam niyo, Nay, sigurado ako madidisappoint kayo sa akin oras na malaman niyo lahat na nangyari sa akin sa loob ng 2 buwan. Baka hindi niyo na ako paglutuan na masarap na gusto kong ulam. Ano? Bakit? Ano bang pinagagagawa mo? Alam ko na naging maayos at maganda ang unang 2 buwan ng pagiging manunugis mo ng aswang. Nagmana ka kaya sa amin ng tatay mo? Pero Nay, paano kaya kung hindi? Ay, imposible yan, lalo na't anak ka namin. Bakit? Saan ka ba magmamana, Aber? Sa kapitbahay? Siguro hindi talaga ako nagmana sa inyo. Kasi ni tatay, parehong tinitingala pagdating sa larangan ng pagiging manunugis ng aswang. Pero ako, isang tanga lang ako at lampa. Tanga at lampa? Anak naman, bakit mo naman nasasabi yan sa sarili mo? Kasi Nay, 4 na misyon yung natapos namin. Pero sa lahat ng misyon na yun, palagi ko na ipapahamak yung grupo ko. Mabuti na nga lang nitong uli. Sarili ko lang yung naipahamak ko eh. Ano? Paano naipahamak mong sarili mo? Ano nangyari sa'yo? Nakagat po ako na isang asbo at muntik nang kumalat yung lason sa katawan ko. Mabuti na lang talaga, nailigtas ako ni Mang aray ko, Nay! Ba't yun naman po ko inampas? Pasaway kang bata ka. Muntik ka na palang maging asbo. Ano ka ba naman? Pagkatapos sarili mo pang sinisisi mo. Sino po ba dapat sisihin? Ako naman po talaga yung may kasalanan nun eh. Sige nga, ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Gusto kong malaman kung bakit tinatawag mong tangat lang pang sarili mo. Ikinuwento ko kay nanay ang lahat ng mga nangyari sa loob ng 2 buwan kasama na ang pagkalampa ko. Ang mga nagawa kong pagkakamali at kung ano-ano pa. Ine-expect ko na talagang madidisappoint si nanay tulad ng inaasahan ko. Pero pagkatapos kong magkwento sa kanya, nagulat ako nang napailing lang siya habang nakangiti. Alam mo nak, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Si nanay talaga, iniinsulto niya yata ako eh. Napakagaling kaya ni tatay ko makipaglaban sa aswang. Kaya paano ako magmamana sa kanya? Ganyan din siya dati eh. May pagkatanga-tanga. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na siyang silbi. Ganun ka rin. Base sa mga kwento mo, matalino ka anak. Kaya ka nagkakamali ay dahil baguhan ka pa lang at hindi mo pa kabisado yung trabaho mo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka magaling. Magaling ka pa rin. Baguhan ka lang talaga. Pasasaan pa at gagaling ka rin. Magtiwala ka lang. Pero Nay, naka-4 na baryo na kami pero hindi pa rin ako gumagaling. Wala namang taong perpekto eh. Basta't palagi mo lang gawin ang best mo. Ay, maraming salamat po, Nay ha. Napapagaan niyo yung loob ko. Siguro nga masyado lang po akong pressured dahil magagaling yung mga kasama ko. Ikukumpara mo naman ang sarili mo sa kanila eh, matatagal ng mga yon. Matagal na silang kumakalaban sa mga aswang kaya siguradong magagaling na sila. Sana nga hindi na magtagal yung pagiging ganito ko, Nay. Nahiya na rin kasi talaga ako sa mga kasamahan ko eh. Kahit papano ay lumakas ang loob ko nang dahil sa sinabi ni nanay. Ang totoo, hindi rin naman kinukwestiyon ni Mang Ben at Kathy ang tungkol sa mga nagawa kong pagkakamali. Si Paul lang naman talaga ang may problema. Hindi ko alam kung bakit para siyang laging galit sa akin. Samantalang 6 na buwan pa lang naman siya sa grupo. Kumakaasta siya, parang siya na ang pinakabeterano sa aming 4. Matapos ang 1 linggong pahinga, bumalik na kami sa bahay ni boss para mag-umpisa na ulit sa mga susunod pang misyon. Marami na rin kaming pinuntahang iba-ibang sitwasyon at palagi pa rin akong palpak. Minsan pa nga akong isinumbong ni Paul sa boss namin. Pero imbis na ako ang mapagalitan, siya patuloy ang napahiya. Simula nun, halos hindi niya na ako kausapin at sobrang inis na talaga niya. Hanggang sa inabot kami ng pang-10 baryo at sa wakas,
Naging maayos din ang trabaho ko. Jobert, mukhang gumagaling ka na ngayon ah. Hindi naman. Baka sineswerte lang ngayon. Hindi yun swerte no, dahil yan sa pagsisikap mo. Kitang-kita naman kung gaano ka nag-effort sa lahat ng mga bagay para mag-improve ka, di ba? Kati, salamat Asahan nyo, mas gagalingan ko pa. Sus, pinuri mo naman kaagad yan tangang yan. Sinuwerte lang talaga yan. Sa susunod na pupuntahan natin, siguradong tanga na naman yan. Ang laki talaga ng problema mo kay Jobert, no? Ano ba kasing problema mo? Inggit ka ba sa kanya? Ako? Inggit? Ba't ako may inggit sa tanga at lampa? Iwan ko sa inyo. Ipagpiyesa nyo pa ang pagiging magaling niya ngayon. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Hayaan mo na yung sipon. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga sinasabi niyan. Hindi talaga, no? Sanay naman na ako sa kanya. Baka inggit lang talaga yun sa akin. Teka lang boss, teka lang ho. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano hong sabi nyo? Pareho kaming natigil sa pagkukwentuhan nang marinig namin si Mang Ben na parang napasigaw pa habang may kausap sa telepono. Nang lingunin ko ang direksyon ni Mang Ben, kitang-kita ang matinding pag-aalala sa kanyang muka. Kausap niya pa rin ang boss namin sa kabilang linya. Napaka-imposible nun, boss! Pinatay namin ang lahat ng mga aswang sa bawat baryo na may misyon kami. Imposibleng buhay pa silang lahat. Paano pong gagawin namin? Kung gayon po, sige. Kami po ang bahala. Kakausapin ko po sila. Mang Ben, ano po yun? Isang napakalaking problema. Ito naman si Mang Ben, no? Huwag naman po kayo masyadong pa-suspense. Ang lahat daw ng mga aswang na pinatay natin sa huling 10 baryong may misyon tayo. Buhay pa silang lahat. At muling nananalakay sa mga baryo. Ano ho? Parehong-pareho tayo ng naging reaksyon, Jobert. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon. Paano nga ba? Sigurado naman ako na napatay natin sila. Imposible naman yata na bumangon sila sa hukay tapos naging zombie. Ano yun? Zombie na aswang? Diyos ko po, babalik tayo ngayon sa unang baryong pinuntahan natin para gawin ulit ang trabaho natin. Ito naman si Mang Ben, no? Hindi kaya gino-joke time lang tayo ni boss niyan? Mukhang totoo talaga ang sinabi niya sa akin. Kahit ilang beses kong isiksik sa kokote ko kung paano nangyari na nabuhay ulit yung mga aswang na pinatay namin. Hindi ko talaga maintindihan kung paano. Wala na rin kaming nagawa kundi ang puntahan ang unang baryo at alamin ang mga nangyayari. Pero wala kaming nakitang aswang doon. Ang sabi lang sa amin, bigla na lang daw lulubog at lilitaw ang aswang. Ganon din sa pangalawa, pangatlo hanggang sa pang-apat na baryong napuntahan namin. Muli naman naming nakausap si Ma'am Lily. Maupo na muna kayo. Nagpadala ako ng juice tsaka tinapay para sa inyo. Nako, dapat hindi ka na nagabala pa, Lily. Nandito lang kami para magtanong sa kaganapan dito sa baryo nyo. Yun nga, kailangan nyo nang makakain dahil mukhang mapapahabang usapan natin. Magpapahaba? Paano at bakit naman? Dahil nung isang gabi, isa ako sa saksi sa biglang pagbabalik ng asbo sa baryo namin. Ano po nangyari, Ma'am Lily? Mabuti po, ayos lang po kayo. Ayos lang naman ako. Hindi niya naman ako nakita. Akong nakakita sa kanya. Mabuti ho, hindi po kayo naamoy. Ganito kasi yan. Nasa bukid ako nung gabing yun. Abala kasi kami sa pag-harvest ng mga pananim kaya naroon pa ako. Naging biktima ang trabahador ko nung gabing yun. Nung paalis na kami para pumunta sa stasyon ng pulis, doon ko nakita yung asbo. Nakatalikod siya sa akin pero nakita ko kung paano siya nagpalit ng anyo mula sa pagiging asbo hanggang sa maging isang babae. At naging manananggal. Nagpalit siya ng anyo? Yun po ba yung punto nyo?
Oo, yun nga. Asbo siya pagkatapos naging manananggal. Posible bang dalawang lahi ng isang aswang? Mang Ben, naisip mo ba yung naisip ko? Oo, mukhang hindi ordinaryong aswang ang kalaban natin. Bakit ho? May ideya po ba kayo sa kung anong nangyari? Sa palagay ko, kailangan na naming umalis, Lily. Ha? Pero paano yung juice at tinapay? Babaunin na lang namin yung tinapay. Yung juice, lalagokin na lang namin ng diretsyo. Ako, hindi ako iinom. Mauna na ako sa sasakyan, Mang Ben. Hay, pero bakit? Sasabihin ko na lang ang dahilan pagkabalik nyo sa jeep. Nagmamadali naming ininom ang juice at binaon ang tinapay na pinadala ni Lily. Nang makabalik na kami sa may jeep, naroon si Paul na nakabusangot at magkadikit na naman ang mga kilay. Ganyan lang naman siya kapag may hindi siya nagustuhang bagay. At nang makasakay na kami sa loob at nag-umpisa ng bumiyahe, saka pa lang nagsalita si Paul. Mang Ben, ang laki na ho ng pinagbago nyo, no? Ano na naman ba yon, Paul? Malaki ang problema natin ngayon. Baka pwede namang ipagpaliban mo na muna yung init ng ulo mo. Para kang babae. Hindi to init ng ulo lang. Kailangan yung pakinggan ang sasabihin ko dahil makakatulong to sa atin. O sige, sabihin mo nga sa akin kung ano na naman ba yung pinuputok ng butsi mo. Hindi ba kayo nagtataka dyan sa Lily na yan? Una pa lang, weirdo na siya. Pagkatapos ngayon, nakita niya raw yung aswang na nagpapalit ng anyo. Mula sa pagiging asbo, naging manananggal. Imposible namang yung sinasabi niya. Posible yun. Posibleng hunyango yung aswang. Hunyango? Bihira na lang ang hunyango ngayon. Baka nga wala ng ganong klaseng aswang. Papatawa ka ba? Siguradong yan si Lily ang aswang eh. Eh kung si Lily nga yung aswang, mararamdaman ko yun. Alam niyo naman yun, di ba? Paano kung may protection siya para hindi mo maramdaman na aswang siya? Alam niyang mga mananugis tayo. Malamang na mag-iingat siya. Eh kung siya nga yung aswang, eh bakit niya pa sinabi sa atin yung tungkol sa nakita niya? Para lituhin tayo. Para isipin natin na hunyango ang aswang. Kahit na ang totoo, siya naman talaga yun. Marami na yung aswang na nakalaban natin sa bawat baryo. Di ba parang tama naman yung sinasabi ni Ma'am Lily? Baka nga hunyango yung aswang kaya kinakaya niya magpabago-bago ng anyo. Ha, buisit ang tanga mo, Jobert! Kayo ba, ha? Cathy, magsalita ka naman. Wala pa akong masasabi sa ngayon, Paul. Ayokong ipagtanggol yung mga sinabi ni Jobert. Pero para namang may punto rin siya, di ba? Pero sa kabilang banda, iba rin talaga yung pakiramdam ko dyan kay Lily. Kita nyo na? Hindi lang ako nakakaramdam na parang may kakaiba dyan sa babaeng yan. Pero hindi ibig sabihin nun, siya na nga talaga yung aswang. Kaya nga mag-imbestiga na muna tayo bago pa tayo manghusga. Kung ano man yung maging resulta, edi sana tanggapin nyo pareho. Nagtangis ang bagang ko at imbis na sumagot, ibinaling ko na lamang ang atensyon ko sa may bintana. Ayoko nang makipagtalo pa kay Paul. Palagi namang magkasalungat ang mga opinyon namin kahit sa anong aspeto pa. Habang nasa biyahe, hindi inalis ni Mang Ben ang posibilidad na hunyango talaga ang kalaban namin. Sinabi niya sa amin ng karagdagang plano, tulad na lang ng kung paano namin susundan ang pattern ng pagsalakay ng aswang. Ilang araw din kaming hindi kumilos at sa ilang araw na yon, wala ring naging paramdam ang aswang sa kahit saang baryo. Para kami pinaglalaroan ng aswang na yon. Habang nag-aalmusal kami ni Mang Ben sa labas ng bahay, nakasalukuyang inookupahan namin, biglang nagsalita si Mang Ben sa akin. Ikaw na muna ang sasabihan ko ng plano, Jobert. Ayos lang ba? Eh, hindi po ba may plano na tayo? May iba akong plano na gusto kong ikaw lang ang gumawa. At ano naman po yun? Matalino ka, Jobert. Kaya siguradong ikaw ang makakagawa nito. Kailangan mong sundan kung saan dumadaan ang aswang. Yung pattern kung saan siya dumadaan,
Kailangan mong alamin. Sa ganung paraan, mauhuli natin siya. Pero sana, atin na lang muna ito. Huwag mo munang sabihin kahit na kanino. Kahit kay Cathy at Paul. Pero Mang Ben, bakit po? Sumasalungat sa kutob mo ang kutob nila. Pareho tayo ng kutob. Kaya mas gusto kong ikaw muna ang gagawa at makaalam. O sige po Mang Ben, kung may tiwala po kayo sa akin, gagawin ko po kung anong gusto niyo. Sa ngayon, hindi siya sumasalakay. Mukhang tayo ang puntriya niya. Tayo ho? Pinaglalaroan niya tayo. Ganyan nga din ho yung naisip ko, Mang Ben eh. Kaya nga gusto kong ikaw ang gumawa nito eh. Dahil alam kong pareho tayo ng likaw ng isip. Na-pressure ako bigla. Ganun pala kalaki ang tiwala sa akin ni Mang Ben. Kaagad ko rin namang sinunod ang gusto niya. Pinag-aralan ko kung saan siya unang kumilos hanggang sa kung saan huli. Maging ang mapa ng 10 baryo ay kinuha ko na rin. At habang pinag-aaralan ko yon, doon ko napansin ang gubat na nagko-konekta sa mapa. Gusto ko sanang sabihin yon kay Mang Ben, pero nang matuklasan ko yon, si Cathy lang at ako ang kasalukuyang nasa bahay. Kaya ako na lang ang nagmadaling lumabas ng bahay, bitbit ang ilang panlaban sa aswang. Oh, Jubert, saan ka pupunta? Saglit lang ako. Meron lang akong titignan. Titingnan naman saan? Tsaka, bakit may dala ka pang bag? Basta, malalaman mo din yon. Babalik din ako kagad. Diyan ka lang muna ah. Ano? Hoy! Hoy, iiwan mo ako dito? Umalis si Mang Ben at Paul, hoy! Dito ka lang! Saglit lang talaga ako, Cathy. Kapag dumating si Mang Ben at tinanong ko nasaan ako, basta sabihin mo lang na may ginagawa lang ako importante. Hindi pa man nakakasagot si Cathy ay nagmamadali na akong umalis. Gusto ko na talagang malaman kung tama ba ang suspetsa ko. At hindi nga ako nagkamali nang makarating ako sa gubat na nasa mapa. Talagang may daan nga roon patungo sa 10 baryo. Mahaba at dire-diretso lang yon. Tinahak ko ang daan at malayo ang daan na yon, pero sobrang lakas ng suspetsa ko. Hanggang sa isang kubo ang napansin ko sa may kagubatan. Nung una, inisip ko na baka normal na bahay lamang yon. Pero habang papalapit ako, mas lumalakas ang kaba at kutob sa dibdib ko. Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko nang makita ang isang hunyango. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. At kitang-kita ng mga mata ko kung paano nagpalit ng anyo ang hunyango. Naging kamukha siya ni Lily. Pero may isang bagay na nakakapagtaka. Hindi man lang uminit ang itim na batong suot ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Nagmadali na akong bumalik sa tinutuluyan naming bahay. At pagkarating doon, mabuti na lang at naroon na si Mang Ben. Mang Ben! Mang Ben! Meron po kayo kailangan malaman. Natataranta ka yata. Importante ba yan? Sobrang importante po, Mang Ben. Kung ganun, halika. Pumasok tayo sa kwarto ko. Ganun? Hindi ako kasama sa dapat nakausap? Malalaman mo rin yung tungkol dito, Cathy. Sa ngayon, kailangan na muna namin mag-usap na dalawa. Hindi ko naman alam na may sikreto pala kayong dalawa ah. Malalaman mo rin yun. Basta't maghintay lang kayo. Tara na, Jobert. Gusto ko nang malaman ang natuklasan mo. Cathy, maghintay ka na lang muna. Hintayin mo si Paul. Ano pa habang magagawa ko? Siguruhin mong hindi makikinig si Cathy. Hinaan mo lang ang boses mo. Mang Ben, bakit po ba talaga hindi pwede malaman ni Cathy at Paul? Nakukonsensya naman po ako at kailangan ko pa itago sa kanila to. Dahil may pakiramdam ako na isa sa kanilang dalawa ay traidor. Ha? Paano yun naman po nasabi yan? Basta, saka ako na lamang ipapaliwanag. Ngayon,
Sabihin mo sa akin kung ano ang natuklasan mo. Nalaman ko po kasi na may isang daan sa may kagubatan. Papunta sa bawat 10 baryo. Pwedeng lakarin kaya naisip ko na baka doon dumadaan yung hunyango. Tapos kanina lang, hindi nga ako nagkamali, Mang Ben. Nakita ko siya nagpalit anyo gamit yung mukha ni Ma'am Lily. Ano? Naku po, mukhang tama ang hinala ko na pinaglalaruan nga tayo. Pero hindi yun dapat natin ikabahala, Mang Ben. Yung itim na bato ko, hindi umiinit yun kapag lumalapit ako sa hunyango. Sigurado ako na may ginagamit siyang anting-anting o kaya proteksyon para hindi siya maamoy o maramdaman na may manunugis na aswang kagaya natin. At tama rin ang hula ko, Jobert. Tama na konektado siya sa atin. Mang Ben, pwede niyo po bang paliwanag sa akin dahil hindi ko po masyado maintindihan eh. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, may nararamdaman akong kakaiba kay Cathy at kay Paul. Tila ba may tinatago silang pareho sa akin? Ibig po bang sabihin? Tama ang iniisip mo ngayon, Jobert. Matapos naming mag-usap ni Mang Ben, lumabas na kami ng kwarto at nakita si Paul at Cathy na parehong nakaupo sa may sala. Pareho silang mga nakabusangot at tila naghihintay sa aming dalawa. Ano? Marunong na pala kayong magtago sa amin, ha? Hindi sa ganon, Paul. Meron lang natuklasan si Jobert na sa akin niya lang muna sinabi bago sa inyo. At bakit? Dahil hindi kami mapagkakatiwalaan, ganon. Hindi naman sa ganon. Gusto lang muna niya makasiguro. Dahil ako ang pinakamatanda sa ating lahat. Ako na ang pinagsabihan niya. Favorite mo talaga yan si Jobert, no? Para kang bata, Paul. Hindi ka marunong makinig. Sasabihin ko sana sa inyo ang natuklasan ni Jobert. Pero bago yan, gusto ko munang malaman kung may mga anting-anting ba kayong dalawa. Wala akong anting-anting, no? Puro at natural lang yung kaalaman at kakayahan ko. Wala rin akong anting-anting. Sa ating 4, si Jobert lang naman ang napakaraming proteksyon. Palibhasa'y tanga at lampa. Kung wala sa inyong dalawa, mabuti at panatag ako. Pero ang hunyango, may anting-anting siya na siyang dahilan kung bakit hindi nga nararamdaman ni Jobert ang hunyango kapag nasa malapit ito sa kanya. At talagang pinaghihinalaan nyo pala kami, Mang Ben. Kakatampo naman yata kayo niyan. Naniniguro lang ako. Mas mabuti na ang sigurado. Ikaw, Mang Ben, may anting-anting ka ba? Wala. Kahit hubaran mo pa ako ngayon, Cathy, wala kang makikita kundi 2 itlog at kulubot na isang malambot na isaw. Diyos ko naman, Mang Ben. Kadiri naman. Wala akong anting-anting at matagal na ako sa trabahong to. Wala sa atin ang hunyango, pero may anting-anting ang hunyango na yon. Pero, Mang Ben, baka makatulong to Sa bahay kasi ni Lily, sa kwarto niya, nakakita ako ng anting-anting. Di ba? Sabi ko na nga ba't hindi pa nagkakamali ang kutob ko. Talagang si Lily ang aswang. Nagpabango lang siya nung nakaraan para masabing hindi siya. Oo, si Ma'am Lily nga yung nakita ko nagpalit mula sa pagiging hunyango at sa totoo niyang itsura. Tama kayo, isa siyang aswang. Ha! Ngayon masasabi mo ng tama kami. Pagkatapos mo makipag-away, hindi kasi sa lahat ng oras gumagana yung laruan mong yan. Ang tunay na manunugis ng aswang, nararamdamang aswang ang kaharap kahit na walang ginagamit ng mga ganyang bato. Masyado ka kasing nagtitiwala kahit kanino. Teka, paano na yan? Ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, meron na ako nagawang plano. At sa tingin mo ba, magtitiwala kami sa'yo? Magtiwala lang kayo, maganda tong planon to. Ganito yung gagawin natin para tuluyan na natin mahuli yung unyango. Sinabi ko sa kanila ang buong planong naisip ko kung paano huhulihin ang hunyango. Nakabusangot lang si Paul habang nakikinig sa mga sinasabi ko. Pero sa huli ay sumang-ayon din naman siya. Mahaba ang naging diskusyon namin hanggang sa makapagdesisyon kami na gawin na ang susunod na hakbang. At yun nga ay ang bumalik sa ika-4 na baryong pinuntahan namin at manmanan si Ma'am Lily.
Pagkarating namin sa baryo ni na Ma'am Lily, hindi na kami sa bahay niya tumuloy. Nangupahan kami sa isang maliit na bahay na naroon. Pero nag-disguise kami para hindi kami makilala. Mabuti na lang talaga, hindi naman kami gaanong nagtagal sa baryo na yon. Kaya naging madali ang pagpapanggap namin. Anong oras ba kasi pumupunta sa may bukid yang si Lily? Ako na magmamanman sa kanya doon. 8:00 pa lang na umaga, nandun na siya. Oo, sige. Pagkatapos nating magkape, dediretso na ako sa bukid niya. Paano mo ba siya mamanmanan? Basta ako nang bahala doon. Hindi niya ako makikilala kapag ako. Dahil hindi naman kami palaging magkasama nung nandito pa tayo, di ba? Kayo yung madalas magkakitaan ng mukha nun eh. Ako naman ang bahala mamayang gabi. Kapag pauwi na siya, titignan ko kung magbabagong anyo ba siya. Kayo Mang Ben, tutuloy ba kayong pasukin ang bahay ni Ma'am Lily? Kailangan naming malaman ang loob ng bahay ni Lily. Gusto ko ring makita yung kwarto niya. Anong sasabihin niyo sa kasambahay? Sigurado akong papasukin kami ni Lily sa bahay nila. Kapag sinabi naming may nakalimutan lang kami. Isa pa, may tiwala siya kay Jobert. Sabagay, malaki ang tiwala niya sa tanga-tanga. Alam mo, Paul, pasalamat ka na lang talaga at pinalaki ako ng magulang ko na mahaba yung pasensya. Dahil kung hindi... Kung hindi ano? Inismiran ko si Paul imbis na sagutin siya. Alam ko naman na kahit ano pa ang sabihin at paliwanag ko sa kanya, talagang hindi niya ako maiintindihan. Si Paul kasi yung tipo ng tao na hindi marunong makinig kahit na mag-explain ka pa. At kung ano ang paniniwala niya, yun lang talaga ang paniniwalaan niya. Bagay na talagang nakakainis, pero wala akong magawa kundi ang pagtiisa na lang. Wag lang sana akong umabot sa punto na bigla akong mapuno. Matapos naming mag-almusal, tinawagan na ni Mang Ben si Ma'am Lily. Pumayag kaagad siya na pumunta kami sa bahay niya para kunin yung mga naiwan namin kunwari. Talagang napakabait niya sa amin. Hindi ko lang alam kung parte ba ng pagpapanggap niya yon para hindi kami makahalata. At pagdating namin sa bahay ni Ma'am Lily, pinapasok din kami agad ng kasambahay. Tila mga wala silang pag-aalinlangan. Ni hindi kami binantayan habang nasa loob at naging malaya tuloy kami sa binabalak naming gawin. Lalo na ang pagpasok sa kwarto niya na hindi man lang nakalak. Sigurado ka ba talaga na ito ang kwarto ni Lily? Parang masyadong makaluma. Parang matanda na ang may-ari. Ganyan din yung reaksyon ko noong unang beses ako nakapasok dito, Mang Ben. Pero dito daw talaga yun. Tignan mo, oh. May picture frame din. Tsaka picture niya na yung nandito. Oo, nang ano. Sa bagay, baka hilig lang talaga niya ang mga lumang gamit. Bilisan na natin ang paghahanap ng ebidensya na siya nga ang aswang. Oh, dito po ako sa cabinet ah. Sige, ako na ang bahala rito sa mga drawer. Nagumpisa kaming maghanap sa mga gamit ni Ma'am Lily. Ang totoo, nakakaramdam ako ng bahagyang pagkakonsensya sa ginagawa namin. Pero kailangan namin gawin ito. Kaya lang, kung hindi pala siya ang aswang, mas lalo pang titindi ang nararamdaman kong konsensya. Wala naman kaming nakitang kakaiba sa kwarto ni Ma'am Lily. Pero may napansin kaming mga gamit na makaluma at mga kakaibang mutya at pangontra sa aswang. Teka, may mga pangontra at panlaban siya sa mga aswang. Paano nangyari yun kung siya yung hunyango? Hindi ko rin maintindihan, Jobert. Litong-lito na ako sa ginagawa natin. Parang napaglalaroan tayo. Mang Ben, itutuloy pa ba natin yung plano? Itutuloy natin siyempre. May nakita ka na. Siguradong may hindi pa lang tayo nalalaman at sa oras na malaman natin yon, mauhuli natin siya o kung sino man ang hunyango. Pero sa totoo lang, Mang Ben, hindi pa rin ako kumbinsido na siya ngayon. Ako rin, lalo na sa mga nakita natin sa kwarto niya. Teka,
Umalis na ba si Paul para manmanan si Ma'am Lily? Oo, kanina pa. Kung ganun, nasa si Cathy. Di ba dapat salitan sila? Yun lang. Hindi ko rin alam. Tatawagan ko na lang siya para sigurado. Naghintay kami kila Cathy at Paul. At nang makabalik na nga sila, kinausap namin sila tungkol sa nakita namin sa bahay nila Ma'am Lily. Wala rin daw nakita si Cathy at Paul na kasuspe-suspecha. Ayos naman ang lahat hanggang nung gabi, bago kami tuluyang magpahinga. Pagkatapos naman nun ay kinausap ako ni Paul. Jobert, pwede ba tayong mag-usap? Doon tayo sa labas. Oh, bakit? Ano ba kailangan natin pag-usapan? Tungkol kay Lily. Kung ganun, sige, tara sa labas. Gusto mo ng yosi? Hindi ako naninigarilyo. Ano pa bang maaasahan sa'yo? Para ka namang baby na baby ng mga magulang mo. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang kung anong gusto mo sabihin? Kaysa naman na marami ka pang sinasabing pang-iinsulto. Alam mo, wala talaga akong tiwala sa katangahan mo. Pero sa pagkakataong ito, ikaw na lang talaga ang inaasahan kong makakaresolba ng problema natin sa hunyango na yan. Yang si Lily, siya talaga ang aswang at matutuklasan mo yan sa oras na alisin mo ang anting-anting sa leeg niya. Ako ba yung pinapagawa mo ng bagay na yan? Oo, ikaw nga. Close kayo niyang si Lily, di ba? Kapag sinabi mo sa kanya na hubarin ng anting-anting, sigurado ako na hindi siya mag-aatubiling sundin ka. At paano ka naman nakakasiguro dyan? Paano kung sabihin niyang hindi pwede? Maniwala ka sa akin. Malaki ang tiwala niya sa'yo, kaya susundin niya ang gusto mo. Siguro iniisip niya na hindi ka naman talaga magaling na manunugis. Lalo pat, hindi mo naman nararamdaman na aswang siya. Kaya magtitiwala siya sa'yo. Nakaka-insulto ka na. Basta gawin mo na lang. Paano nga ako lalapit sa kanya na hindi ko papahalata yun? Diskarte mo na yun. Sigurado naman ako na magaling ka pagdating sa mga ganyan. Hindi ba? Ang sabi nga ni Mang Ben, matalino ka. O sige, susubukan kong gawin yan. Asahan kita riyan. Kapag nalaman mo na kung talaga bang aswang siya o hindi, sabihan mo kami kaagad. Hindi yung susugot ka na naman ng ikaw lang. Hayaan mo, hindi ko na ulitin pa yung nagawa ko noon. Yun nga rin ang dahilan kung bakit hindi ko sinugod yung hunyangon nang makita ko siya sa isang kubo sa may bukid. Dahil na rin sa nangyari nung nakagat ako ng asbo. Natatakot na akong magkamali, lalo na at hindi pa naman ako batikan sa ganitong larangan. Kinabukasan, sinabi ko kay Mang Ben ang sinabi sa akin ni Paul na plano. Pumayag din naman siya sa plano ni Paul kaya ginawa ko na. Sobrang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko habang patungo ako sa bukid kung nasaan si Lily. Pumunta ako sa bukid para kausapin siya kunwari tungkol sa nalaman naming dito nagtatago ang aswang na hunyango. Abala si Lily noon sa pakikipag-usap sa isa sa mga magsasaka nang makita niya ako. Robert, anong ginagawa mo rito? Lily, pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang? Tungkol saan? Tungkol to sa mission namin. Sige. Mukhang importante nga yan dahil seryoso ka masyado. Hindi naman na tayo maririnig ng mga magsasaka. Pwede mo nang sabihin sa akin kung ano may tutulong ko sa'yo. Tsaka, nasan sila Mang Ben? Ako lang yung pinapunta dito. Sa dami kasi ng baryo na pinupuntahan namin para lang mahuli yung hunyango. Kailangan kasi namin maghiwalay-hiwalay. Ganun ba? May natuklasan na ba kayo tungkol sa aswang? Ang totoo niyan, meron na. Pero kailangan muna namin kumpirmahin. Sa tingin ko confidential yan, no? Oo. Oo nga pala. Gusto ka namin protektahan sa aswang. May dala akong proteksyon, no? Para hindi kanya magalaw. Naku, hindi na kailangan.
may proteksyon na ako ng anting-anting na pinamana pa sa akin ng lola ko. Anting-anting? Pwede ko bang makita yan? Sige, eto. Hindi ako sigurado kung epektibo ba yan. Pwede bang alisin mo muna tapos titignan ko? Kailangan pa ba yun? Ma'am Lily, nakakahiya naman kung lalapit ako sa inyo ng husto tapos titignan ko yung anting-anting, di ba? Sa bagay. O siya, eto na yung anting-anting ko. Nang alisin ni Lily ang anting-anting, laking gulat ko nang mabilis na uminit ang suot kong kwintas na may pendant na bato. Ibig sabihin lang, totoong siya ang aswang. Pero bakit ganon? Kahit na nag-iinit ang itim na batong kwintas ko, wala talaga akong nararamdamang kahit na ano sa kanya. Kung siya ang aswang, bakit parang komportable siyang inalis na lang bigla ang proteksyon niya sa harap ng isang manunugis? Maayos bang gumagana ang anting-anting ko? Oo. Maayos naman. Mukha nga magandang klase yan lalo na't galing pala yan sa lola mo. Sabi ko naman sa'yo hindi naman ako bibigyan ng lola ko ng anting-anting na hindi maayos na gumagana. Ito na. Lily, kailangan mong alagaan yan ha. At wag na wag mong hubarin lalo na't hindi natin alam kung kailan sasalakay yung mga aswang dito. Maraming salamat sa pagpapaalala, Jobert. Mag-ingat din kayo sa laban nyo. Nakokonsensya talaga ako habang pabalik ako sa tinutuloyan namin. Ang totoo, hindi talaga ako mapakali. Kahit na naramdaman at naamoy ko ang pagkaaswang ni Lily, hindi pa rin ako lubusang kumbinsido. Pagkarating ko sa tinutuluyan namin, naroon silang tatlo na pare-parehong naghihintay sa akin. Parang handang-handa na sila sa kung ano man ang sasabihin ko. Kumusta, Jobert? Parang nanlulumo ka yata. Hindi mo ba nagawa yung dapat mong gawin? Nagawa ko naman. Kung ganun, anong resulta? Anong nangyari? Siya nga talaga yung aswang. Di ba? Sabi ko naman sa inyo Ano na nga yung gagawin natin? Kailangan na natin siyang kunin at tapusin. Di pwedeng pabayaan na lang natin siyang mambiktima ng marami pang tao. Mang Ben, ano pong gagawin natin ngayon? Dadakpin natin siya sa lalong madaling panahon. Kailangan na natin maghanda. Ang mga hunyango, pwedeng magpalit-palit sila ng anyo, lalo na kung kinakailangan. Kapag natunugan niya tayo, baka magbagong anyo siya bilang ibang tao para makatakas. Ako na ulit yung pupunta sa kanya, Mang Ben. Ako na po magdadala sa kanya. Sige, kung ganon, kami na ang bahalang mag-set up ng lugar kung saan papatay natin siya. Pero, Mang Ben, sa totoo lang, parang duda talaga ako. Naku naman, Jobert. Bakit ba duda ka pa? May pruweba na nga pero talagang nagdududa ka pa? Tanga ka talaga! Paul, isa akong manunugis ng aswang. At kagaya na nga sinasabi niyo nararamdaman niyo yung aswang, nararamdaman ko din yun. At kahit pa naamoy at umiinit yung bato na suot ko, hindi ko talaga maramdaman na aswang siya. Kung ganon, sinasabi mong palpak ang batong binigay sa'yo ng mga magulang mo? Hindi Sadyang duda lang talaga ako. Jobert, huwag ka na mag-alangan. Alam kong malapit kayo ni Lily. Pero kung ang bato ang nagsasabi ng katotohanan, kailangan mo na talagang tanggapin. Pasensya na ho kayo, Mang Ben. Mabuti pa, magpahinga na tayong lahat. Dahil bukas na bukas, tutugisin na natin siya. Hindi ako handa sa pagtugis namin kay Ma'am Lily. Magdamag akong hindi nakatulog ng maayos dahil sa kaiisip. Hanggang sa dumating ang kinabukasan kung kailan ang plano namin. Madaling araw pa nang magising ako. At akala ko ako pa lang ang gising sa aming apat. Pero mukhang may isa palang mas maagang bumangon kesa sa akin. Oh, Jobert, magandang umaga. Maganda umaga din. Hindi yata naging maganda yung pagtulog mo kagabi . May iniisip ka ba?
Alam mo na siguro iniisip ko, Kati. Siya nga pala. Ikaw ba? Ba't ang aga mo yata nagising? Kung hindi mo kasi na itatanong, may insomnia talaga ako at hirap akong makatulog. Pero nakatulog naman ako ng 3 oras kagabi kaya okay na rin yun. Ganun ba? Hindi ko alam. Marami pa pala akong hindi alam tungkol sa inyong mga kasamahan ko. Si Mang Ben lang din naman yung nakakaalam ng sakit ko. Ang si Paul, hindi naman ako nag-aabalang sabihin pa sa kanya. Mukhang wala rin naman siyang pakialam eh. Nga pala, ilang taong ka na palang manunugis ng aswang? Siguro mga mag-6 na taon na rin. Ha? Ang tagal na pala no? Ilang taong ka na ba? 23 pa lang ako. Kung ganun, 18 years old ka pa lang nung naging manunugis ka na aswang? Oo, nagulat ka ba? Ang tatay ko kasi yung nagpasok sa akin dito mula nang madiskubre niyang may mga lahing manunugis ng aswang yung nanay ko. Tinraining niya na ako at sa huli yun, pinapasok ako sa ganitong trabaho dahil astig daw. Tsaka hindi ko na raw kailangan pang magkolehiyo. Loko din pala yung tatay mo no? Ano ba? Gusto mo ba talaga maging isang manunugis na aswang? Gusto na hindi. Gusto ko dahil may kakayahan din naman talaga ako. Pero hindi dahil kung pinili kong salungatin yung gusto ni tatay, baka sakaling hindi palaging nasa bingit ng kamatayan yung buhay ko. Hindi rin kasi madali maging manunugis, no? Alam mo naman yung sagot dyan. Kung alam ko lang na ganito, di sana sinunod ko na lang sila nanay at tatay na tapusin na lang yung pag-aaral ko. Kesa naman na sumunod pa ako sa yapak nila. Bakit mo ba kasi piniling maging isang manunugis? Kagaya ng tatay mo. Iniisip ko rin na astig. Loko-loko ka rin pala eh. Puwera biro. Gusto ko kasi talaga ipagpatuloy. Siyempre, yung pagiging manunugis ng pamilya namin. Alam mo na, dapat may magpapatuloy ng mga legacy nila nanay at tatay. Hindi pwedeng matapos lang sa kanila yun, no? Kaya lang, hindi ata ako nagmana sa kanila. Huwag ka kasing makinig sa mga sinasabi ni Paul sa'yo. Iyaan mo balang araw, gagaling ka rin. Magiging proud sa'yo yung nanay at tatay mo dahil magaling kang manunugis. Sana nga, magdilang anghel ka, Kati. O siya, dahil gising ka na rin naman, tulungan mo na lang nga ako ditong maghanda ng almusal. Sige. Ano ba lulutuin mo? Eto, sinangag at saka mga simpleng mga ulam lang to. Nagsimula kaming maghanda ng almusal habang patuloy pa sa pagkukwentuhan. 6:00 ay nagising na rin sina Mang Ben at Paul. Kaya sabay-sabay na kaming nag-almusal bago sinimulan ang araw. Ako at si Kathy ang pupunta kay Lily para kunin siya. Habang si Paul at Mang Ben naman, bahala sa pagdadalhan namin kay Lily. Kaagad kaming nagtungo sa bahay ni Lily pagkatapos mag-almusal. At pagkarating namin doon, saktong pasakay na si Lily sa kotse, kaya agad namin siyang pinigilan. Ma'am Lily, teka lang ho! Robert? Kathy? Anong ginagawa niyo rito? Ma'am, pwede ka ba namin makausap? Napapadalas yata ang pagkausap niyo sa akin Tungkol sa naman ngayon ang dapat nating pag-usapan. Ma'am, nahuli na kasi namin yung hinihinala naming hunyango Kaya lang hindi kami sigurado lalo na't ayaw pa niyang umamin. Kung ayos lang po sa inyo, pwede ka ba sumama sa amin para tignan kung siya nga ba yung totoong hunyango? Baka kasi makilala mo siya dahil nakita mo nagbagong anyo siya, di ba? Pero kasi marami sana akong dapat na asikasuhin ngayong araw Importante kasi to, ma'am. Maraming buhay ng tao yung nakasalalay kung sakaling malalaman at mapapatay namin yung aswang na hunyango. Okay, sige. Pero ipangako niyo sana sa akin na hindi tayo magtatagal dahil marami pa akong trabaho sa buong araw Wala pong problema, Ma'am Lily. Saglit lang po talaga. Kailangan lang namin kumpirmahin dahil hindi naman pwedeng basta na lang patayin namin yung nahuli namin. Di po ba? Kung sa bagay, tama ka nga naman. O siya, sige. Sumakay na kayo sa kotse ko. Nako. Huwag niyo na pong abalahin si Manong driver niyo. Dala na po namin yung jeep namin. Ihahatid po namin kayo pagkatapos.
Ay sige, susunod na lang kami sa inyo. Hindi na ho. Mag-aaksaya lang po kayo ng gasolina. Di sige. Sasabay na lang ako sa jeep nyo. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po sa kooperasyon. Nakapagtatakang hindi nagdalawang isip si Ma'am Lily na sumama sa amin. Pero tinuloy pa rin namin ang plano kagaya ng napag-usapan. Si Kathy ang nag-drive ng jeep dahil hindi pa naman ako marunong mag-drive noon. Bakit parang ang layo naman yata ng tinutuluyan ninyo? Mag-iisang oras na ang biyahe natin Doon po kasi huling pagsalakay na aswang na Hunyango kaya doon kami tumuloy. Pasensya na kayo kung napatagal ho Hindi, ayos lang. Kaya lang nagmamadali talaga sana ako Sana maging mabilis lang. Ma'am, kamusta na po yung pakiramdam nyo? Wala naman bang umaaligid sa baryo nyo? Sa awa ng Diyos, wala naman. Nakakauwi pa nga ako ng mapayapa sa gabi kahit na minsan talagang sobrang gabi na talaga ako nakakauwi. Maganda pong balita yan, ma'am. Siguro ho, natatakot sa inyo yung aswang, no? Dapat lang na matakot siya sa akin. Para mapawi ang pagka-bored ni Ma'am sa biyahe, ginawan ko na lang ng paraan at nag-umpisa ako ng kung ano-anong mga tanong at kwento sa kanya. Inabot din ng 1.5 oras ang biyahe namin papunta sa lokasyon. At nang makarating, naroon na kaagad si Paul at Mang Ben sa harap ng kubo kung saan balak naming sunugin si Ma'am Lily. Mas tumindi ang kaba sa aking dibdib. Ilang beses naman na kaming pumatay ng aswang, pero iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Para kasing may mali. Mabuti at nakarating kayo sa wakas. Ipasok niyo na si Lily sa loob ng kubo, Paul at Jobert. Teka lang po, nasa loob po ba ang aswang? Aswang? Anong sinasabi mo? Ang sabi sa akin ni Jobert. Teka lang, patibong ba to? Jobert, ang ibig bang sabihin, niloko mo lang ako? Ipasok niyo na siya sa loob! Masusunod po, Ma'am Ben. Anong ginagawa niyo sa akin? Hindi tama to. Hindi niyo dapat ako ginaganito. Puro kabaitan ang pinakita ko sa inyo pagkatapos ganito lang ang gagawin niyo sa akin. Pasensya ka na, Ma'am Lily. Pero ikaw yung tinuturo ng lahat ng ginawa namin pag-iimbestiga. Diyos ko, paano niyo naiisip na isa akong aswang? Hindi ako aswang. Hoy, pakawalan niyo ako! Pero hindi na kami nagdalawang isip pa. Kaagad na naming dinala si Ma'am Lily sa loob ng kubo. At pagpasok doon, maraming mga nakasabit na pangontra ng aswang. Itinali namin si Ma'am Lily habang siya ay panay ang pagpupumiglas. Nagmamakaawa siya na wag siyang sasaktan dahil hindi naman daw siya ang aswang. Na nagkamali lang daw kami ng suspecha. Hanggang sa natapos namin siyang itali at nagmamadaling umalis si Paul sa kubo. Walang lingon-likod rin akong lumabas kahit na panay ang tawag sa akin ni Ma'am Lily. Tinali niyo na ba siya ng maigi? Opo, Ma'am Ben. Siguradong hindi na makakawala sa atin ang isang yun. Mabuti naman. Ngayon, papasok na kami ni Jobert at papatayin na siya. Paul, ayaw mo ba talagang sumama? Kayo na lang dalawa. Sa tingin ko naman, kailangan din ni Jobert na matuto. Masyadong lampa pagdating sa tunay na labanan. Ngayon nakatali ang aswang, siguradong hindi na siya mahihirapan. Sige, kung yan ang gusto mo. Hindi naman kita mapipilit na sumama. Tara na, Jobert. Mang Ben, pakawalan niyo na ako rito. Hindi talaga ako ang aswang, nagkamali lang kayo. Ang mga manunugis ng aswang, may angking kakayahang maramdaman o maamoy ang mga aswang sa paligid. At ikaw, Lily, hindi namin kaagad na amoy ang amoy mo. Dahil may paraan ka pala. Anong paraan ang sinasabi mo, Mang Ben? Diyos ko naman. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Naging maayos ang trato ko sa inyo, kaya bakit niyo ako ginaganito?
Dahil isa kang aswang! Hindi nga ako aswang! Kahit ilang milyong beses niyo pa akong pilitin na umamin. Hindi ka naman namin papaaminin. Dahil kahit hindi ka naman umamin, alam na namin. Jobert, alisin mo ang anting-anting niya. Anong anting-anting? Yun bang pamana sa akin ni Lola? Teka, Jobert, di ba sabi mo wag kong huhubarin to? Bakit ngayon? Bakit ganito? Yan yung ginagawa mong patakip sa amoy mo. Hinablot ko ang anting-anting sa kanyang leeg at umalingasaw ang baho niya bilang aswang. Nanunuot yon sa aking ilong, pero hindi kagaya ng ibang aswang na sobrang baho na tila amoy patay ang amoy. Itong kay Ma'am Lily, parang may kakaiba. Pakiusap, mali itong ginagawa niyo eh. Sigurado kong pagsisisihan niyo kapag pinatay niyo ako dahil tao naman talaga ako at hindi ako aswang. Huwag ka nang magkaila pa, Lily. Dahil naaamoy namin. Ano ba kasing naaamoy niyo? Naligo naman ako kaninang umaga. Hindi nauugasan ng ligo lang ang sangsang ng amoy ng isang aswang. Aray ko! Mang Ben! Sobrang sakit, parang awa mo na! Ha? Bakit ganon? Mang Ben, hindi umuusok yung balat niyo. Hindi nalapnos ng buntot pagi. Ang holy water, kunin mo! Oh, eto na po, Mang Ben. Grabe kayo! Ganun ba talaga ako kabaho para paliguan niyo ako? Diyos ko, itigil niyo na itong ginagawa ninyo. Mang Ben, tama na ho. Mukhang nagkamali po talaga tayo. Tignan niyo, hindi siya tinatablan ng holy water. Pwedeng hindi siya tablan niya kung may tinatago pa siyang anting-anting sa katawan niya. Kapkapan mo siya! Mang Ben, huminahon po kayo. Ako na pong gagawa niyan. Kakausapin ko lang po siya. At bakit? Para saan? Dahil hindi po kasi ako mapakali. Parang may mali talaga. Pero hindi ko lang maintindihan kung ano ba yung maling nararamdaman ko. Kung ganon, sige. Pagbibigyan kita ng ilang sandali lang, Jobert. Kausapin mo siya. O sige ho, ako nang bahala. Ma'am Lily. Jobert, nakiusap ka, lagyan mo na ako at paalisin mo na ako rito. Hindi talaga ako aswang kahit na anong gawin niyo. Kahit patayin niyo ako, sasalakay pa rin ang aswang dahil hindi naman talaga akong aswang. Makinig po kayo sa akin, Ma'am Lily. Duda pa rin po ako. Hindi talaga akong aswang. Maniwala ka. Bago ako maniwala, gusto ko muna malaman kung may iba pa bang humawak na anting-anting mo bukod sa'yo. Ikaw, hinawakan mong anting-anting ko nung isang araw. Ang sabi mo sa akin, gusto mong malaman kung malakas ba to. Oh, bukod sa akin, meron pa ba? Meron. Kung ganun, sino? Ayaw niya sanang malaman yun na ginawa niya. Pero mas mabuting sabihin ko. Hinawakan to ni Cathy. Ang sabi niya, babasbasan niya raw para mas maging malakas na pangontra. Pero dapat daw, wag kong sasabihin sa iba na ginawa niya yun, kundi mawawalan ng bisa ang pangontra. Bahala na kung mawalan ng bisa, basta hindi ako aswang. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka ba si Cathy yung may gawa nun? Sigurado ako. Hindi ako magkakamali. Matalas ang alaala ko eh. Kung ganun, wala ka na ibang proteksyon o pangontra na suot? Wala! Yung anting-anting lang ang meron ako. O sige, may gagawin ako na dapat mong sundin para malaman ko kung aswang ka ba talaga o hindi. Gagawin ko lahat. Mapatunayan ko lang talaga na hindi ako aswang. Tumayo ako at tiningnan si Mang Ben na ngayon ay nakakrus ang mga braso sa dibdib habang nakatingin sa akin. Tinanguan ko siya bago ako lumabas at saka kinuha ang bag ko. Nagtanong pa si Cathy at Paul kung bakit ako lumabas pero umiling na muna ako. Pagkabalik ko sa loob, saka ko lang inilabas ang isang botelya na naglalaman ng ginawa ni tatay. Isa itong espesyal na likidong panghugas ng amoy ng isang pinekeng aswang. Kapag kasi sinadyang nilagyan lang ng amoy ang pagiging aswang, hindi ganon katapang ang amoy niya at nawawala rin sa loob ng ilang araw.
Ganun kasi ang naaamoy ko kay Ma'am Lily. Kaya duda ako. Ito, inumin mo muna to, Ma'am Lily. Ano ba yan? Baka lason yan ah. Hindi lason yan. Yan yung magpapatunay kung aswang ka ba talaga o hindi. Sigurado ka ba, Jobert? Sigurado ka ba na hindi mo ako ipapahamak? Sigurado ako, kaya inumin mo na. Binuksan ko ang takip ng botelya at saka yun pinainom sa kanya. Nilagok niya naman yun kaagad tulad ng sinabi ko. At maya-maya pa, unti-unti nang naglalaho ang amoy ng aswang sa paligid hanggang sa ang mainit na batong suot ko, nawala na rin ang init. Doon ay muli kong binalingan ng tingin si Mang Ben at tila nagulat din maging siya. Yung pinainom mo sa kanya. Tama po kayo na iniisip, Mang Ben. Kung ganon, Lily, pakawala mo siya, Jobert. O sige po, Mang Ben. Naniniwala na ba kayo na hindi ako aswang? Opo, Ma'am Lily. Pwede ka na makauwi. Pasensya ka na sa abala na gawa namin sa iyo, ha? Diyos ko! Sabi ko na nga sa inyo hindi ako aswang eh! Pasensya ka na sa pagkakamali namin, Lily. Nililin lang kami ng aswang na hunyango. Kung ganun, si Cathy ba ang aswang? Si Cathy? Bakit mo naman nasabi? Mang Ben, ipapaliwanag ko po sa inyo yung napag-usapan namin kanina. Sige, dahil kailangan kong maliwanagan. Kaagad naming kinalagan si Ma'am Lily pagkatapos ay lumabas na kami. Gulat na gulat sila Cathy at Paul nung buksan namin ng pinto mula sa kubo at lumabas kami pareho. Halata ko rin na nagalit sila sa ginawa namin ni Mang Ben. Ano nangyari? Bakit hindi nyo pa pinatay ang aswang na yan? Hindi namin siya pwedeng patayin dahil hindi siya aswang. Tanga! Mang Ben! Nagpapauto ka pa talaga dito kay Robert? Hindi aswang itong si Lily? Ikaw na nga mismo ang nakatuklas pero ayaw mo pa rin maniwala. Hindi kaya dahil may gusto ka rito kay Lily, ha? Wala akong gusto kay Ma'am Lily, no? Sinusunod ko lang kung anong tama. May kusino naglagay ng amoy na aswang sa suot niyang anting-anting. Ang lupit mo rin mag-imbestiga, no? Daig mo pang detective sa galing mo? Sige, magpatakas kayo ng aswang. Ang tatanga nyo. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga siya aswang. May ginamit akong pang-alis na amoy niya ng pag-aswang. Wala na yung anting-anting sa katawan niya. May naamoy ka pa ba? Hindi ba't wala na? Sige, pakawalan nyo ang aswang. Sinasabi ko sa inyo, mali ang ginagawa nyo. Bahala ka kung ano man yung gusto mong isipin. Jobert, Cathy, ihatid mo na si Lily sa kanila. Ako na ang bahalang kumausap kay Paul. Umiling na lamang ako at saka sumunod kay Mang Ben. Tahimik kami buong biyahe, maging si Cathy ay ganun din. Ang sabi ni Lily, si Cathy raw ang nagbasbas sa kanyang anting-anting. Pwedeng si Cathy rin ang aswang pero sa kabilang banda, kayang gumaya ng muka ang hunyangong aswang na yon. Kaya posibleng ginagamit din ito ang mukha ni Cathy para linlangin kami. At nang maihatid na namin si Lily, at kami na lang ni Cathy ang nasa loob ng sasakyan, hindi niya naiwasang magtanong. Sigurado ako na kanina pa siyang nagtitimping magtanong sa akin. Jobert, hindi naman sa kinukontra ko yung desisyon niyo ni Mang Ben. Pero sigurado ba talaga kayo? Oo, may binigay sa akin si tatay na likidong mag-aalis ng peking amoy na isang tao. Yun yung ginamit ko kay Lily. Ganun ba? Pero paano kung nalinlang na naman tayo ni Lily? Paano kung hindi pala si Lily ang nadakip natin tapos ibang tao pala? Sa totoo lang, Cathy, nalilito na rin talaga ako. Ang hirap hulaan kung sino yung totoong hunyango lalo na't mailap siya. Tapos magaling kong magpanggap. Kahit nga ako nalilito na rin eh. Pero sigurado akong hindi sang-ayon si Paul sa desisyon nyo. Baka nga mag-away na naman kayo mamaya nun eh. Hayaan mo siya. Palagi naman siyang kumukontra sa desisyon ko eh. Kaya ano pa bang aasahan ko sa taong yun? Pero ang pinagtataka ko lang,
Bakit gigil na gigil ba siya kay Ma'am Lily? Palagi namang galit at gigil yun. Nagtaka ka pa. Tsaka alam mo, pagkatapos ng mission natin na to, sisiguruhin ko kakain talaga ako ng paborito kong ulam. Bakit? Pwede naman tayo kumain ng paborito natin ngayon ah. Mas maganda kasi kung rewarding yung pagkain ng paboritong pagkain. Kung sa bagay. Sa ngayon, isipin na lang muna natin kung paano natin hulihin yung hunyango na yun. Masyado talaga siyang abala. Sa aming apat, ramdam ko na may kakaiba. Alam ko at ramdam ko na may huwad. Pero hindi ko lang matukoy kung sino sa kanila. Pagkarating pabalik sa lokasyon, sinundo namin si Mang Ben at si Paul na ngayon ay nakabusangot na lang talaga. Hindi na siya umiimik at tila sobrang galit sa nangyari. Kinagabihan, nakatanggap ulit ng tawag si Mang Ben mula sa boss namin. Inilagay ni Mang Ben sa loudspeaker ang tawag at pinarinig sa amin ang sinasabi ni boss. Ano ba? Ilang tao pa ba ang kailangan magsakripisyo bago nyo mapatay ang hunyango na sinasabi nyo? Pasensya na po talaga, boss. Sobrang ilap lang talaga niya. Gawin nyo ang makakaya nyo para mahuli nyo kaagad ang aswang na yan. Hindi na maayos ang lagay ng ilang baryo. Nagkakaroon na sila ng takot at naniniwala na ang karamihan sa aswang. Hindi pwede yun dahil may kasunduan tayo sa gobyerno na walang makakaalam tungkol dito. Alam mo naman kung ano magiging epekto sa mga tao kung malalaman nilang may mga aswang talaga. Pasensya na talaga, boss. Gagawin namin ang makakaya namin para matapos ng kalbaryong to. Ayusin nyo. Bibigyan ko kayo ng isa pang linggo. Pagkatapos, mag-uusap tayo sa opisina ko. Sa loob ng 3 araw, ilang biktima ang nakain ng iba't ibang aswang sa 10 baryo. At sa tuwing pupuntahan namin, nawawala nga ang aswang. Matinding pakikipaglaro talaga ang nangyari hanggang sa isang gabi habang mahimbing kaming natutulog sa kalagitnaan ng madaling araw. Naramdaman kong bumukas ang pinto ng bahay. Nang sumulyap ako, sumara na yon. Kaya nagmamadali akong nagbitbit ng kampilan at marahang lumabas ng bahay. Nagtataka ako kung bakit naglalakad pa sa kalagitnaan ng madaling araw. Ang isa sa mga kasamahan namin, kaya sinundan ko siya kahit na kinakabahan ako sa kung ano man ang matutuklasan ko tungkol sa kanya. Maya-maya pa, luminga siya sa paligid kaya ako naman ay nagtago sa isang puno ng saging. Nakita kong gumilid siya sa mataas na puno ng saging na yon. At doon ay lumakas ang kabog ng dibdib ko sa bigla niyang ginawa. Nagbago siya ng itsura. Naging kamukha siya ng isa pa naming kasamahan. At nang umalis na siya, dali-dali akong bumalik sa may kubo at saka ginising si Mang Ben para ipaalam sa kanya ang natuklasan ko. Sa wakas, inalaman na natin kung sino ba talaga ang aswang. Sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala. Hindi ako makapaniwala, Mang Ben. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko. Pagkatapos ng lahat, siya lang pala. Kaya nga, maski ako, parang ang imposible. Pero dapat maging handa na tayo. Gisingin mo na siya at gagawa tayo ng eksena. O sige ho, Mang Ben. Ginising namin ang isa pa naming kasamahan at saka sinabi sa kanya ang natuklasan ko. Nung una ay gaya ko, hindi rin siya makapaniwala. Pero sa huli ay napilit namin siyang bumangon at maghanda na para sa pagbabalik ng kasamahan namin na yon. Handa na ang lahat. Hindi na namin dapat pang patagalin ang paghuli sa kanya dahil pagod na talaga kaming lahat. Nang dumating siya, sinabi rin namin sa kanya ang plano at mukhang sumang-ayon din kaagad siya. Si Cathy ang aswang! Ha! Sinabi ko na nga bang may huwad sa ating apat. Paano niyo natuklasan na siya nga ang aswang? Nakita ko siyang nagpalit anyo at ikaw ang ginaya niya. Grabe,
Ako pa talaga ang ginamit niya para magpanggap? Hindi ako makapaniwala sa kalakasan ng loob niya. Maski kami, hindi makapaniwala. Anong gagawin natin ngayong nalaman na natin? Dapat patayin na natin siya agad. Oo, hindi na tayo mag-aaksaya pa ng oras. Ang totoo ay ikinulong na namin siya sa kwarto ngayon. Hinihintay lang namin na dumating ka bago namin siya patayin. Talaga? Bakit hindi niyo na lang siya pinatay kanina pa? Dahil ang tagal nating hinanap ang aswang. Dapat sabay-sabay nating masaksihan ang pagkamatay niya. Kung ganon, tara na. At hindi na ako makapaghintay na patayin ang aswang na nagpahirap sa atin. Kaagad na dumiretso si Paul sa may pinto ng kwarto kung saan namin ikunulong si Kathy. At nang buksan niya ang pinto, nakaabang na si Kathy sa likod. Hinagisan siya ni Kathy ng holy water pero mabilis itong nakaiwas. Ay, hindi kayo pwedeng maging artista. Sa tagal ko nagtatrabaho bilang isang manunugis ng aswang at gumagawa ng kabalastugan, na inyo lang ako nahuli? Ang tatanga nyo! Anong ibig mong sabihin? Mang Ben, 6 na buwan na ako nagtatrabaho sa inyo para makakain ako ng mga tao. Sumasama ako sa mga aswang na kababalaghan din natin. Pagkatapos, kapag nakakain na ako, iniiwanan ko na sila at hinahayaang patayin nyo. Di ba ang saya? Gago ka talaga, Paul! Hindi ako makapaniwalang ganun ang ginawa mo! Mga tanga kayo eh. Siguro, mas tumagal lang kung hindi dumating ang tangang ugok na to. Pahamak eh. Ang sarap-sarap ng buhay ko bilang isang manunugis ng aswang. Pagkatapos, bigla ka na lang darating at ipapahamak ako. Hayop ka! May katapusan din yung kasamaan mo! Mang Ben, tapusin na natin itong mapanlinlang laswang na to! Mabilis na hinagupit ko siya ng buntot pagi na hawak ko. Habang si Kathy naman, muling nagbuhos ng holy water sa kanya. Kaya lang, bigla siyang nagbago ng anyo at naging si Mang Ben. Sa pagkakataong ito, bigla kaming nalito. Pero dahil may hawak na buntot pagi si Mang Ben, siya ang humagupit kay Paul na ngayon ay muling nagbago ng muka at ako naman ang naging kamukha niya. Pinagsalit-salita niya ang itsura namin at tawa siya ng tawa habang sinusubukan namin siyang kalabanin pero walang epekto ang lahat sa kanya. Mang Ben, Kathy, kailangan muna natin tanggalin yung proteksyon na suot niya bago natin siya tuluyang masaktan. Hindi na kailangan dahil siguradong mapapatay siya nito. Walang hiya. Hindi marunong lumaban ng patas! Kung gusto mo ng patas na laban, ipakita mong totoong anyo mo! Hindi na para ipakita ko pa sa inyo ang totoo kong anyo. Kaya ko naman kayong tapusin nang ganito ang anyo ko eh. Humaba ang kanyang dila at dinilaan ang parte ng katawan niya na sinasaksak ni Mang Ben. Himalang gumaling yon. Bagay na pare-pareho naming ikinagulat. Alam naman namin na may ganong kakayahan ang lahat ng aswang. Pero hindi namin alam na sobrang bilis ng sa kanya. Marahil ay dahil busog siya palagi sa pagkain niya ng mga tao sa bawat baryo na napupuntahan namin. Ang tanging paraan na lang talaga, alisin ang anting-anting sa kanyang katawan para mabilis namin siyang matalo. Sumugod ako sa kanya at itinulak siya mula sa likuran pero hindi siya natinag. Hinampas niya lang ako at napatalsik niya ako patungo sa may dingding ng bahay. At ang sumunod na nangyari, maging si Kathy at Mang Ben ay pareho ng tumalsik. Hindi namin inakala na ganito pala siya kalakas. Wala nang malay si Mang Ben habang nakahiga sa sahig. Habang si Kathy, nilalapitan na ni Paul at akma na sanang susugurin. Pero ang ginawa ko, tumakbo ako at tumalon sa kanyang likuran para pigilan siya. Kathy, kunin mo yung kapilan! Isaksak mo sa puso niya! Pero nasa likod ka niya! Kaya ko yung sarili ko, basta't pilisan mo lang! Pero kaya ka niyang sugatan gamit lang yung dila niya! Iiwasan mo siya! Kagaya ng sinabi ni Kathy,
Humaba nga ang dila ni Paul at sinubukan akong abutin. Pero wala akong pakialam kung nakakasugat man na parang isang kutsilyo ang kanyang dila. Dahil hindi niya ako masusugatan. Napaso lang siya dahil sa proteksyong meron ako. Habang hinahanap ko naman ang anting-anting sa kanyang katawan. Natagpuan ko yon sa kanyang bewang na agad ko namang hinatak. Hindi! Wag! Ito ang nababagay sa iyong hunyangong mayabang ka! Sinaksak ni Kathy si Paul sa kanyang dibdib na ginawa kong pagkakataon para tumalon palayo kay Paul. Pagkatapos, dumapa ako at hinagilap ang buntot pagi na hawak ko. Tinali ko yon sa mga binti ni Paul kaya napatumba siya pagkatapos saksakin ni Kathy. Ilalabas pa sana ni Paul ang dila niya para pagalingin ang dibdib niya. Pero naging maagap si Kathy at binuhos sa dila niya ang holy water. Lapnos ang dila ni Paul kasunod ng paghiyaw niya sa sakit. Habang ako naman, mula sa aking bulsa ay naglabas ng rosaryo na idiniin ko sa noo ni Paul. Tumirik ang mga mata ni Paul dahil sa ginawa ko. Habang si Kathy naman, hinugot ang kampilan sa may dibdib ni Paul at saka muli niya itong pinagsasaksak. Pagkatapos lahat ng kayabangan mo, mamamatay ka rin pala kaagad. Ilang saglit pa, natusta ang noo ni Paul at unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Bumalik ito sa tunay niyang anyo hanggang sa huling pagsaksak ni Kathy sa kanyang dibdib ay nalagutan na siya ng hininga. At kasunod no ng pagluwa niya ng itim na bato. Pareho kaming hinihingal nang nagkatinginan ni Kathy. Matapos naming sa wakas ay natapos ang laban sa isang hunyango na nagpahirap sa amin. Binabati ko kayo at natapos nyo rin sa wakas ang misyon nyo. Pagpasensyahan nyo na at minaliit ko ang kakayahan nyo. Hindi ako makapaniwala na sa loob ng 6 na buwan, nagalaga tayo ng isang aswang na hunyango. Kasalanan ko rin. Hindi ko masyadong inalam kung saan nanggaling si Paul. Isa pala siyang huwad. Huwag kayong mag-alala at bibigyan ko kayo ng reward sa nagawa niyong pagtugi sa isang matinik na aswang. Ayos lang, boss. Alam kong nag-alala ka lang sa mga taong napapahamak nang dahil sa aswang na yon. Sa pagkakataong ito, dapat na mas bigyan nyo ng reward sina Jobert at Kathy. Sila talaga ang pumatay kay Paul. Ako kasi, bigla na lang nawalan ng malay. Pagkagising ko, nagliligpit na sila ng kalat. Bilib din ako sa anak nila na Jomer. Jobert, totoo ngang anak ka ng mga batikang manunugis. Matalino ka at magaling. Nararapat ka bilang isang manunugis ng aswang. Maraming salamat po, boss. Pero hindi naman ako ganun kagaling eh. Sus, nagpapahambol ka pa. Siguradong matutuwa ang mga magulang mo sa oras na umuwi ka sa inyo dala ang magandang balita. Sigurado po yan. Boss, ano po bang reward namin? Tungkol doon, bibigyan ko kayo ng karagdagang kagamitan panlaban sa mga aswang. Ano ho? Yun lang? Bakit? Nagrereklamo ka pa? Hindi naman sa ganun, boss. Ang inaasahan ko sana, may pahinga man lang kami kahit na 2 linggo. Nakakapagod ho kaya yung ginawa namin. Sa dami ng baryo na nangangailangan ng tulong nyo, sa tingin mo ba, pwede kayo magpahinga? Boss naman. O sige, bibigyan ko na kayo ng pahinga. Pero 1 linggo lang ha. Yes, o sige, pwede na yun, boss. Natawa na lang ako kay Kathy. Gustong-gusto niya kasi ng pahinga dahil kakain daw siya ng paborito niyang ulam. At nang tanungin ko siya kung anong ulam ba ang sinasabi niya, ang sabi niya ay luto ng lola niya na dinaing na bangus. Simpleng ulam lang yon pero iba raw ang timpla. Nangako siya na magdadala kapag bumalik kami sa trabaho. At pagka-uwi ko sa bahay namin, hindi ko pa man nasasabi kila nanay ang tungkol sa naging maayos na trabaho ko. Bumungad na sa akin ang masaya nilang reaksyon. Tuwang-tuwa sila para sa akin.
Pinagmamalaki nila ako sa mga kamag-anak namin. Napakagaling talaga ng anak ko. Sinasabi ko na nga ba, talagang mana ka sa tatay mo. Magaling ka rin talaga. Nanay naman oh, kayo naman. Masyado niyo naman pinapalaki yung ulo ko niyan eh. Alam ko naman na hindi lalaki ang ulo mo. Kinala kita mula pagkabata. Hindi mo ugaling ipagmalaki ang mga natatamo mong panalo. Eh syempre, sa pa ba ako magmamana? Sana ha, yung susunod na punta mo rito, kasintahan ang dadalhin mo. Nanay naman, kaumpisa ko pa lang ng pagiging manunugis tapos girlfriend agad yung nasa isip nyo? Eh kasi naman, naiisip na ng tatay mo na baka raw bakla ka kaya hanggang ngayon hindi ka man lang nagkaka-interes sa babae. Ano ba yan? Si tatay talaga? Alam ko namang biro lang yun ni tatay, Miss Clar. Hindi naman ako bakla at talagang inuuna ko lang kung ano ang priority kesa sa hindi. Sa katunayan, pagkatapos ng 3 taon mula nang maging isang manunugis ako ng aswang, nagkaroon ng kislap sa pagsasama namin ni Kathy. Ewan ko ba, hindi naman kami ganun nung una. Basta bigla na lang may namagitan sa aming dalawa. Pagkatapos, yun na. At sa ngayon po ay ilang taon na rin akong manunugis ng aswang. At masasabi kong hindi na ako pumapalpak. Nagretiro na rin si Mang Ben kaya kinailangan naming maghanap ng bagong miyembro. At kami ni Kathy, going strong at magkarelasyon pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Miss Clar. Sana'y mas marami pang makatuklas sa channel ninyo para makapagbahagi ng kwento sa mas maraming tao.